Ang Devil Emperor. Credit to the author. 135 hanggang 43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Whoosh! Isang gininto ang haligi ng liwanag ang sumilay mula sa kaldero. Ang nagliliyab na apoy ay biglang sumiklab at umikot sa paligid ng gininto ang haligi sa anyo ng isang dragong apoy. Nagbago ang kilos ng kamay ni Ethan habang sinasabi niya, ang yin ay nagiging yang, ang ahas ay nagiging dragon. Umakyat at umakyat sa mga pintuan ng langit. Umungol. Kasabay ng isa pang ungol ng dragon, ang halo sa kalderong idinilig ni Ethan ay kumurap ng may gininto ang liwanag. Di nagtagal, ang gininto ang likidong ito ay nagsimulang gumalaw na parang batis, kasama ang dragon. Habang umaagos pataas ang gininto ang timpla, lumalaki ang aura ng dragon, na para bang ang gininto ang likido ay ang dugo nito, ang buhay nito. Natulala ang mga manunood, kasama na ang mga pinakakilalang alchemist ng Titans. Nakalimutan na nila ang sarili nilang pagpipino, habang pinapanood ang hindi kapani-paniwalang palabas na ito. 12 ng taon na silang nagpino, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong gumagawa nito ng may ganitong kahusayan. Habang nalilitong pinagmamasdan niya ang unti-unting tumataas na likido sa loob ng dragon, hindi mapakali ang puso ni Vicious Pill King. Sinimulan niyang bilasan ang pagpino ng sarili niyang tableta, at nagbuhos ng mas maraming lakas sa kanyang apoy. Humagalpak ng tawa si Ethan, matandang hanggal, huli na. Ako lang ang may pinakamataas na pwesto sa ikalawang round. Binanggit ni Ethan ang pagbabago ng kanyang kilos at sumigaw, nanalo ang banal na dragon at matagumpay na nakabalik. Ang kapangyarihan ng dragon ay dumadaloy sa apoy at nagsilang ng tableta. Isang biglaang alon ang kumalat mula sa haligi ng ilaw at sumiklab bilang mga gininto ang ilaw na nagliwanag sa kalangitan. Itinama ng drago ang apoy ang haligi ng liwanag, inikot ang ulo nito at binasag ang kaldero. Bomb! Sumabog ang katawan ng drago ang apoy at bumuo ng isang ball ang apoy. Bago lumipas ang apoy, ang kumikinang na gininto ang mga ilaw ay nagtipon sa paligid ng nagliliyab na kaldero. Ang mga ilaw ay bumuo ng isang lambat na naghigpit sa ball ang apoy habang ito ay lumiliit. Kasabay ng huling ungol ng dragon na yumayanig sa langit, lahat ng gininto ang ilaw ay nagtipon at nagkubkob bilang isang gininto ang tableta. Sumenya si Ethan at lumapag ang tableta sa kanyang kamay. Itinaas niya ito ng mataas sa kanya at sumigaw, "Third grade pill, yang dragon pill, kumpleto na." Umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang anunsyo ni Ethan, ngunit gulat pa rin sila at nagtataka sa kanilang nasaksihan. Nang makabawi sila ay natulala. Lalo na ang mga alchemist, hindi nila ito maisip. Hindi ba't nabigo ang tableta ni Grandmaster Song? Paano ito nagtagumpay? Ibinaling nila ang kanilang nalilitong mga mata sa hukom, si Ira. Naunawaan ang kanilang mga alalahanin, bumulong si Ira bago naglakad papunta kay Ethan. Gayunpaman, nag-aalangan siyang lumapit sa tableta, lalo na't hindi niya ito hinawakan. Nakita ng lahat kung paano ginawa ni Ethan ang nakakabaliw na tabletang ito. Ibinuhos niya ang sarili niyang esensya, dito. Kahit na ito ay isang tabletang pang-ikatlong baitang, nahirapan si Ira na lapitan man lang ito. Grandmaster Song, sigurado ka bang tableta para sa ikatlong baitang iyan? Napailing si Ira sa kahihiyan. Nakataas ang kilay at iniabot ni Ethan ang tableta ng may ngiting ngumisi, ikaw ang maghusga. Nasa iyo ang desisyon. Kung hindi mo masabi gamit ang iyong mga mata, kainin mo ito at magdesisyon ka. Nanginginig ang mukha ni Ira, at may galit na lumalabas sa loob niya. Halatang pinagtatawanan siya ni Ethan. Kalimutan mo na lang na pang third grade pill yan, dahil sa mga sangkap, hindi kakainin yan ng misi na to kahit pang 7th grade pill pa. Pero marami ang nakatingin sa kanya ng may pag-asam. Wala siyang ibang nagawa kundi pigilin ang sarili at bigyan sila ng paliwanag. Bumantong hininga siya at ininom ang Pildores na puno ng puot, na gawa sa, ngunit hindi limitado sa, gininto ang esensya, ng masungit na lalaking ito. Ngunit nang lumapag ito sa kanyang palad, naramdaman niyang parang nagyelo ang lamig nito. Bakit hindi mainit ang Pildores matapos itong pinoy ng nagliliyab na apoy? Naguluhan si Ira at pagkatapos ng mas maraming pagsusuri, siya ay naguluhan din. Hindi man lang mainit ang tableta at wala man lang bango.
Parang mudball, pero walang magandang amoy. Hindi pwede. Sa palabas na ginawa ng batang to, imposibleng walang kwenta yan. Posible bang maging ganito kakakaiba ang isang tableta? Hindi maintindihan ni Ira ang nangyari pagkalipas ng mahabang panahon. Pasensya na, Grandmaster Song. Hindi ko masabi ang grado ng yang dragon pill mo. Hindi nakapagsalita ang mga manunood. Lahat ng tableta ay may grado. Sinasabi ba niya na ang tabletang ito ay gawa sa basura at wala pang grado? Nakinig sa walang katapusang mga komento, ngumiti si Ethan, kung gayon bakit hindi mo kainin ito at suriin ang kalidad nito? Naghiyawan ang mga tao, kain, kain, kain. Nakaramdam ng sakit si Ira, at tinitigan si Ethan. Ngayon ay tiningnan niya ang tableta sa kanyang mga kamay na halos maiyak na. Maganda sana kung totoong tableta iyon. Kung hindi ba't ibig sabihin lang niya na ininom ko ang ihi niya? Naguguluhan si Ira, hindi alam ang gagawin. Biglang may narinig na matandang boses, hukom, hindi mo na kailangang kainin yan. Hatiin mo ang tableta at malalaman mo ang klase nito. Tanging. Ano lang. Sige. Gagawin natin ang mungkahi ni Grandmaster Layton. Hawak-hawak ni Ira ang mga straw sa puntong ito. Nagpasalamat siya sa tulong nito at hinati ang tableta. Whoosh! Isang gininto ang ambon ang umalangaw-ngaw mula sa loob na naglalaman pa rin ng mga ungol ng mga dragon. Agad na kumalat ang halimuyak ng tableta sa buong arena. Sa bawat amoy, nanginginig ang kaluluwa ng mga tao at tumataas ang kanilang yuan chi. Malakas na ito kahit hindi pa ito iniinom. Gaano kaya ito kasarap kapag nakain na ito noon? Hindi na ito basta-basta isang tableta para sa ikatlong baitang. Naghintay silang lahat sa hatol ni Ira. Nawalan na rin siya ng malay habang sumisigaw, Pipildores para sa ikalimang baitang to. Nagdulot ng kaguluhan ang sagot niya. Diyos ko, ano ba ang sikretong kasanayang iyon? Paano siya nakagawa ng tableta para sa ikalimang baitang gamit ang mga sangkap ng tableta para sa ikalawang baitang? Saan nagmula ang kantang ito ng Grandmaster? Teka. Kumurap si Ira at may bakas ng pagdududa sa mukha, bumaba lang ng 1 grado ang tabletang ito. Isa na itong tabletang pang-4 na baitang. Muling nagulat ang mga tao. Kakaiba talaga ito. Hindi pa kami nakarinig ng tabletang bumababa ang grado. Sinundan ito ni Ira ng, ikatlong baitang na ngayon, ikalawa, una na. Nagpabilis ng tibok ng puso ng mga manunood ang boses ni Ira. Pagkatapos, huminga ng malalim si Ira habang pinapanood ang lahat na naguguluhan, tama ako. Nawala na ang lahat ng epekto ng tabletang ito. Pinagmasdan niya ang nabasag na tableta sa kanyang kamay, sisayang lang ang mga ito. Tahimik na parang libingan. Walang makapagsalita kahit isang tunog. Maaari bang mawala ang epekto ng isang tableta at mag-iwan na lang ng dumi? Kakaiba talaga ito. Hindi buhay ang tableta kaya paano ito makakatakas? Pero kahit na tumakas ito, masyadong maraming tao rito para makalabas itong buhay. Grandmaster Song, ano ito? Nanginginig na wika ni Ira. Nagkibit balikat si Ethan, sabi ko kainin mo yan, pero huli na ang lahat. Dapat alam na niyang guguluhin siya ng lalaking ito. Kaya hindi niya ito pinansin at tumingin sa iba pang mga alchemist. Ngayon lang binawi ni Vicious Pilking ang kanyang apoy at may hawak na pulang tableta. Bamantong hininga siya, hindi ko inakalang mahuhuli ako. Pero hindi pa rin huli ang lahat. Pagkatapos ay itinapon niya ang tableta kay Ira. Sumigaw siya, tulad ng inaasahan sa Vicious Pilking. Ito ay isang 4th grade pill. Ang husay mo para pinuhin ang ganitong uri ng pill gamit lamang ang mga sangkap ng 2nd grade pill. Bagamat umawit siya ng mga papuri, hindi nakamit ng mga tao ang inaasahang reaksyon sa kanyang mga salita. Puro oed at aed lang ang mga sinabi niya. Nang makita ang lihim na kasanayan ni Ethan na nanginginig sa langit, sino ang maglalakas loob na bigkasan ang mga salitang kamangha-manghang kasanayan? Kahit si Vicious Pilking ay napapikit na lamang, at natano ang isang nag-iisang figure. Anong problema sa inyong lahat? Hindi kami sigurado kung anong klase ng tableta ni Grandmaster Song ang pill. Anong ibig mong sabihing hindi malinaw? Maaaring hindi maintindihan ng ilan, pero malinaw sa 10 nangungunang alchemist ang natatanging epekto ng tabletang iyon. Pinutol siya ni Vincent, binibini, masyado ka pang bata.
Maaaring sapat ka na para husgahan ang aming mga tableta ngunit hindi sapat para makita ang tunay na halaga ng tableta ni Grandmaster Song. Mariin itong itinanggi ni Ira. Hindi siya isang Grandmaster, pero nakakita siya ng hindi mabilang na mga tableta at hinatulan niya ang lahat ng ito ng patas. Paano ko hindi magagawang husgahan ang isang mabahong tableta ng bata? Pero nakita niya ang nangungunang 10 alchemist na may seryosong ekspresyon. Maging si Vicious Pilking ay napilitang tumango. Ano ba ito? Hindi ba't sila ni Grandmaster Song ay nasa isang mapait na labanan? Bakit siya ang kinakampihan niya? Ayaw aminin ni Vicious Pilking ang kakayahan ni Ethan ngunit naramdaman niya ang kahalagahan ng kanyang kahusayan sa pagpino. Gayunpaman, siya lang ba ang nag-iisa? Kung itatanggi niya ito, pangungutya lang ng iba ang makukuha niya. Hawak niya ang pinakamataas na kakayahan sa alchemy hanggang ngayon. Pero ngayon, wala na siyang karapatang ipahiya ang kalaban niya. Tutal, ang husay ni Ethan ay talagang kahanga-hanga. Tama ba ang nakita ko? Kumurap si Trent Graham, inamin lang ni Vicious Pilking ang pagkatalo sa harap ng lahat. Ito pa rin ba si Elder Yan, na laging nagmamalasakit sa kanyang reputasyon? Namangha ang grupo ni Clara. Hindi madaling makuha ang panalo mula sa bibig ng matandang ulilang ito. Saan nga ba nanggaling ang peking Ken na ito? Kumislap ang mga mata ng Peony Overseer, Young Master Graham, kilala mo ang peking si Ken, hindi ba? Sa tingin ko ay hindi mo siya kilala, inilarawan mo siya bilang isang mamamatay taong demonyo. Siya ay isang alchemist, tama ba? Namula si Peony Overseer sa huli. Hindi naman talaga kahanga-hanga ang ginawa ni Ethan kamakailan. Tutal, may ginawa naman siyang hindi pino. Habang itinataas ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, sumanghel si Trent, may sinabi ba akong iba? Dumaan ako sa impyerno kasama siya. Kung gayon, ano ang pangalan niya? Ito ay. Ngunit pinigilan ni Trent ang sarili bago sumama sa laro ni Peony Overseer at humajejek, hindi ko sasabihin sa iyo. Mag-enjoy ka lang sa palabas. Tinitigan siya ng Peony Overseer ng may pagngangalit ng mga ngipin. Umiling si Jackson, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para kay Ethan. Hindi lang siya marunong ng mga sinaunang array kundi pati na rin ang sinaunang kasanayan sa pagpino. Sino nga ba siya? Paano niya nalaman na ang dami niyang kayamanan? Isa lamang siyang alipin sa angkan ng Larsen dati. Posible ba na? 136. Sa arena, pabalik-balik na naglalakad si Ira, ang kanyang mga kilay ay tila malalim na nag-iisip. Maraming alchemist ang nagsimulang magbigay ng kanilang mga tableta na naging kwalipikado para sa susunod na round. Ngunit tungkol sa unang pwesto, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gagawin. Isa itong lugar na tanging si Grandmaster Song o si Vicious Pilking lamang ang makakapunta. Habang hawak ang tableta ni Vicious Pilking para sa ika-4 na baitang, nasayang naman ang tableta ni Grandmaster Song matapos itong hatiin sa dalawa. Paano niya ito nahuhusgahan? Kahit hindi naman ganoon kaedukado, ang fading pill ay para sa ika-5 baitang. Pero bakit bumaba ang grado nito? Anong problema doon? Kung hindi niya maaalamin ang tunay na dahilan, hindi siya makatawag. Kung uunahin niya si Grandmaster Song, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kung sakaling kailanganin. Ang pag-una kay Vicious Pilking ay hahamakin ng nangungunang 10 alchemist. Para bang sinasabi niyang masyadong berde ang babaeng ito at hindi niya makita ang sekreto ng tableta. Ang pinaka nakakabahala sa kanya ay ang pagtingin din sa kanya ni Vicious Pilking. Lubos siyang natigilan. Ito ang unang pagkakataon sa lahat ng taon ng kanyang pagiging hurado na nakaranas siya ng ganitong problema. Si Vincent lamang ang kanyang nagagawang bumaling at humingi ng gabay. Natagpuan niya itong pinakamabait sa 10 nangungunang Grandmaster. Kung tungkol naman kina Ethan at Vicious Pilking, ang isa ay mayabang, ang isa naman ay parang iceberg, mas mabuting huwag na lang silang pansinin. Samantala, iniwasan niyang tanungin sina Tia Lyson o Fulton dahil baka sila ang maging paborito. Grandmaster Layton, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang maganda sa tableta ni Grandmaster Song? Unang yumuko si Vincent kay Ethan. Ito ay isang paggalang sa mga nakatatanda sa mga alchemist. Si Vincent ay kabilang sa 10 pinakamahusay na alchemist sa imperyo. Gayunpaman, hindi siya kailanman yumuko, kahit sa Vicious Pilking. Kumbinsido siyang ang kahusayan ni Ethan sa pagpino ay higit pa sa lahat ng nandito.
Nasa ibang antas siya. Napanganga ang lahat dahil sa panang ito. Kahit ang mga amateur na alchemist. Alam nilang kahanga-hanga si Ethan, pero hindi ganito kalaki. Hanggang sa yumuko sa kanya si Vincent, isang grandmaster noong siya ay junior pa lamang. Tumanggaw si Ethan, hindi inaasahan na babulay-walay ng matandang lalaki ang sarili niyang reputasyon. May ibang kahulugan ang pagtango na ito. Sa mga alchemist, ang mga sikretong kasanayan ay naipasa sa mga henerasyon, hindi kailanman ibinunyag. Kung may manghula ng ilang punto tungkol sa isang tableta, hindi sila maaaring magsalita ng walang tahasang pahintulot ng may-ari. Ito ay isang malaking uri ng kawalang galang. Paputol ng lahat ng laban sa pinakamabuting paraan, o lumaban hanggang kamatayan sa pinakamasamang paraan. Yumuko si Vincent bilang paggalang at tumanggo naman si Ethan bilang pagsang-ayon. Ngumiti si Vincent, binibing-binibini, ang kasanayan ni Grandmaster Song ay higit pa sa kahanga-hanga. Alam mo ba na ang sikretong kasanayan sa pagpino ni Grandmaster Song ay ang maalamat na matagal nang nawawalang kasanayan, ang Sacred Dragon Evocation? Ano? Sinaunang sikretong kasanayan. Natigilan ng mga tao sa gulat. Maging ang grupo ni Jackson, pati na rin ang kay Quinley, lahat sila ay nataranta. Ang sinaunang kasanayan sa pagpino ay matagal nang nawala kaya't naging mga alamat na sila. Hindi mo ari kung paano lilito ang isang maalamat na kasanayan sa mga kamay ng isang binata. Nagsimulang matuwa ang mga tao, habang nanunood ng may nagniningning na mga mata. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Ira si Ethan. Noong una, nakita niyang napakabata pa nito. Pero ngayon, kaya na niyang makipagkompetensya kay Vicious Pilking, at mapatigil ang lahat sa pagsasalita. Ngunit higit pa roon ang narating niya. Gumamit siya ng isang sinaunang lihim na kasanayan sa pagpino, isang kasanayang matagal nang nakatago sa mga alamat. Kaya naman pumayag ang mayabang na Vicious Pilking. Sino ang makakalaban ng isang alchemist na gumagamit ng isang sinaunang sikretong kasanayan sa pagpino? Pero Grandmaster Layton, bakit nasayang ng ganito ang tableta ni Grandmaster Song? Kinagat ni Ira ang kanyang labi at nagmadaling humingi ng sagot. Umiling si Vincent at nagpakita ng matinding paggalang, ito mismo ang dahilan kung bakit naging mahimalang ang tableta ni Grandmaster Song. Hindi ito kumukupas, ngunit ginamit naming lahat. Ano? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkabigla sa mga manunood. Nagpatuloy si Vincent, ang isang normal na tableta, man ang grado, ay maaari lamang gumamit ng 50% ng epekto ng mga sangkap nito. Ngunit ang sinaunang sikretong kasanayan na Sacred Dragon Call ay sinasabing gumagamit ng lahat ng mayroon sila. Lahat ay pino. Kapag nakina, agad itong matutunaw. Ang gininto ang ambon na nagmumula sa tableta ang tunay nitong diwa. Kung may makain man, ito ay katulad ng isang tableta para sa ikalimang baitang. Ngunit sa halip ay ikinalat ito sa paligid, at lahat ay nakinabang dito. Ngayon, naubos na ito, wala itong pinagkaiba sa mga natirang materyal. Kaya naman agad akong nanghinayang nang sabihin kung maaari mong hatiin ang tableta. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit parang ang lakas ng loob ko matapos kong langhapin ang aroma ng tableta. Sumangayon silang lahat at tumingin kay Ethan ng may paghanga. Grandmaster Layton, bakit bumaba ang grado? Tanong ni Ira sa pinakamabigat niyang tanong. May kinalaman ito sa paghuhusga kung sino ang nasa unang pwesto. Natigilan si Vincent at umiling ng alanganin, hahaha, hindi rin ako sigurado. Ilan lang sa mga talaan ang nabasa ko tungkol sa sinaunang sikretong kasanayang ito sa pagpino. Si Grandmaster Song lang ang nakakaalam ng mga sikreto nito. Whoosh! Sa isang iglap tumingin si Ethan. Hindi naiiba si Ira. Tinaas ni Ethan ang kanyang kilay at ngumiti ng masama, gusto mong malaman. Hihihi, pero hindi ko sasabihin sa iyo hanggat hindi ka nagmamakaawa. Ikaw. Tinitigan siya ni Ira ng may puot. Maaaring wala siyang respeto, ngunit hindi sapat para palampasin ang walang humpay na pangungutya. Pero ganoon talaga liit ang ugali ni Ethan. Tumingin siya ng may pagtataka, halatang gusto niyang hikayatin ang iba na malaman ang iniisip niya. Lumuhad ka at magmakaawa, kung hindi ay hindi magsasalita ang sarili mo. Naipakita ko na ang aking husay at nakamit ko na ang karapatan bilang unang pwesto. Ngayon gusto mo bang ibahagi ko ang aking mga sikreto sa lahat? Ang kanyang saloobin ay nagbigay daan upang maunawaan ng iba ang dahilan.
Kaya, kahit na sila ay nasa Drifting Flowers edifice, itinaas pa rin nila ang kanilang mga kamao. Makiusap, makiusap, makiusap. Umugang ng napakalakas ang mga tao, na niyanig ang buong Drifting Flowers arena. Nagdilim ang kalooban ni Queen Lee. Hindi niya inakalang may ganoong kakayahan si Ethan para baligtarin ito at makuha ang puso ng lahat. Ganito ang paraan ng isang pinuno. Hindi dapat hayaang mabuhay ang lalaking ito. Nakatitig si Queen Lee nang may puot. Tumango ang kanyang mga tagasunod. Hindi masyadong inisip ni Vincent ang eksena at umiling na lang. Napaka-pilosopo ni Grandmaster Song, hahaha. Habang sumisigaw at nagmamakaawa ang mga tao sa bulwagan, halos maiyak na si Ira. Habang si Ethan ay nakasandal lamang sa kaldero ng walang emosyon. Tila susuko lang siya pagkatapos lumuhad ito. Walang magawa, tumulo ang mga luha ni Ira, at nagsimulang manlambot ang kanyang balingkinitang mga binti. Pero isang galit na ungol ang narinig mula sa terasa, "Ken, tumigil ka na sa paglalaro." Nagulat si Ethan at tumingin sa galit na si Clara. May ngiting walang magawa, pumayag siya at nakipagkamay kay Ira, "Ano ba, biro lang yun. Iniisip mo ba na isa akong walang pusong lalaki? Ginagawa ko." Hindi nangahas si Ira na sabihin iyon, ngunit nagbigay siya ng tingin bilang pasasalamat kay Clara. Kung bakit mo naman talaga ginamit ang sekretong kasanayang ito, dapat mong pasalamatan ang Vicious Pill King. Napakapabayan niya sa pagtatapon ng pinaghalong berdeng kaliskis ng sawa. Ngayong nakalaya na si Ira, nagsimulang magpaliwanag si Ethan. Ngunit ang unang ginawa niya ay ang hilahin si Vicious Pill King sa usapin nito. Kumalma na ang mga tao, at nakikinig ng may galak sa lektura ni Grandmaster Song tungkol sa kanyang kakayahan. Sinisi pa rin ako ni Grandmaster Song sa hindi ko sinasadyang pagkakamali. Pagkakamali. Kumurap si Vicious Pill King. Umiling si Ethan habang kinakamayan, "Aba, hindi ko gagawin yan. Nagpapasalamat lang ako sa'yo. Ang Sacred Dragon Evocation ay may salitang dragon at kailangang may sangkap na may kaugnayan sa mga dragon. Ang Yangpil ay walang ganoong sangkap. Samantala, ang ahas, sa lahat ng layunin at layunin, ay maituturing na isang maliit na dragon. Ang pagkakamali mo ang nagbigay sa akin ng kalayaang gamitin ang sekretong sining na ito. Pero ang ahas ay yin, habang ang Yangpil ay mayroon lamang sangkap na yang. At ang yang dragon pill ni Grandmaster Song ay yang din. Wala akong naramdamang yin sa loob." Kumunat ang noo ni Vicious Pill King, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Natatawang nangungutya si Ethan, "Sa tingin mo ba ay kayang tuklasin ng mga katulad mo ang mga misteryo ng isang sinaunang sekretong kasanayan? Pinipigilan ng yin at yang ang isa't isa, ngunit maaari rin itong magpalitan. Para mapuko ang yang mula sa yin, katas ng berdeng sawa, kinailangan kong umasa sa asensya ng iyong tunay na pagkatao para mabigyan ito ng karagdagang insentibo." Hawak ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas si Ethan, "Ang ihi ay tubig, at ang tubig ay yin. Ngunit ang isang birhen ay purong yang. Ginamit ng aking tunay na Diyos ang kanyang purong yang na ihi upang baguhin ang yin sa yang, upang gawing dragon ang isang ahas. Hindi lamang ang mga sangkap ay ganap na pino, kundi naroon din ang matinding kapangyarihan ng dragon na, yang. Dahil dito, ang tableta ng ikalawang baitang ay tumaas sa ikalimang baitang. Nakakalungkot na kapag nahati na ang tableta, ang epekto ng tableta ay magsisimulang tumagas kasama ng kapangyarihan ng dragon, na nagpapababa ng kalidad at lakas nito. Ngayon ay naunawaan na ng lahat at tiningnan si Ethan ng may mas malaking paghanga sa kanyang sikretong kasanayan sa pagpino. Hindi naiiba si Vicious Pill King, pumapalakpak ng may lakas, buong pusong inaamin ang pagkatalo, walang kapantay si Grandmaster Song sa kanyang kahusayan sa pagpino. Ibinibigay ko sa iyo ang round na ito ng walang pagsisisi. Gayunpaman, Grandmaster Song, ikaw ay nasa kawalan. Akin na ang susunod na round. Kumislap ang mga mata ni Vicious Pill King na may balak pumatay. Ngumisi si Ethan. Nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki, at kahit ang isang bulag ay nakitang hindi sila magkasundo. Naantig si Danya. Nagulat siya nang mapatunayan ni Ethan na kaya niyang aminin sa Vicious Pill King ang kanyang pagkatalo. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alala.
Ang mga huling salita ni Vicious Pilking ay tumuturo sa mas mahinang cultivation ni Ethan. Kahit na may walang kapantay na kasanayan sa pagpino ni Ethan, hindi niya matalo si Vicious Pilking. Walang magawa, iniisip ni Daniel kung paano aayusin ito at hindi hahayaang mahulog dito ang isang napakagaling na binata. Ngayon lang nagsalita si Ira matapos magdesisyon, sa round na ito, 39 ang pumasa at 11 ang natalo. Ang unang pwesto ay nananatili kay Grandmaster Song. Ang pangalawang pwesto ay kay Vicious Pilking. Malayo ang narating ng kanyang mga salita at nagsimulang magtaka ang mga tao kung bakit napakaraming tao ang umatras. Wala silang paraan para malaman na marami ang nakaramdam ng mababang antas matapos nilang masaksihan ang kahusayan ni Kindstone sa pagpino, ang kanilang kumpiyansa ay gumuho. Kung ang isang alchemist ay walang kumpiyansa, paano sila makakipino? 137. Ang galing. Nanalo tayo ng isa pang round. Napaiyak sa tuwa si Peony Overseer. Nakangiti rin ang dalawa pang babae. Peke si Ken, pero ang kanyang kahusayan sa pagpino ay talagang tunay. Kung hindi dahil sa kanya, si Vicious Pilking sana ang nangunguna. Kung magpapatuloy ito, matatalo na sana ang pinakamagaling na alchemist sa imperyo. Nakita sila ni Michael na tuwang-tuwa kaya nag-alangan siyang magsalita, Oedipus Lord Chu, maaaring mapangahas ako, pero sigurado akong hindi si Kuya Ken ang lalaking iyon. Sa totoo lang, malapit kami ni Kuya Ken. Imposibleng birhen siya. Paano kung hindi siya si Ken? Si Darcy ang nagsalita bilang depensa sa kanya, kahit sino pa siya, siya ay mananatili bilang aking mahal. Tumanggaw sina Clara at ang mga tagapangasiwa. Ngumiti si Clara, Michael, siguradong natakot ka na sa kanyang balak pumatay. Hanggang sa puntong hindi mo na narinig ang usapan natin. Sinabi na niyang Master Graham na kaibigan niya ang lalaking iyon at hindi si Ken. Kung gayon, ano ang nangyari kay Kuya Ken? Hindi ba halata? Pinatay niya ito. Bakit pa siya mangangahas na iharap ang mukha niya at tumakbo sa paligid ng lugar? Tumawa si Trent, tinapik ang balikat ni Michael. Pagkatapos ay hinangaan si Clara, alam ng magaling na hipag kung paano pakitunguhan ng maayos ang kanyang asawa. Aasa ako sa iyo sa hinaharap para masunod ang gusto ng batang ito. Huwag na huwag mong hahayaang saktan niya ang iba, lalo na ako. Namula si Clara at itinago ito sa galit, Young Master Graham, anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang espesyal. Kumurap si Trent habang seryosong sinasabi, ang batang iyon ay walang hiya at mapang-asar. Kapag may sumuntok sa kanya, sisigat siya ng 10 saksak ng espada. Pero ang mga nauna mong sinabi ay nagpigil sa kanyang masamang ugali. Ang hipag ay lubos na pinahahalagahan sa kanyang puso. Marahil ikaw lamang ang makakapidyaw sa kanyang masasamang ugali, at makakapagpahalaga sa kanya ng higit pa. Namula si Clara at magalang na tumanggo, ngunit ang kanyang puso ay labis na natuwa. Ganun ba siya kay Tekot? Bulong Clara. Nakasimangot na tumingin si Trent kay Jackson at sa iba pa, pagkatapos ay tumanggo silang lahat. Lahat sila ay may takot sa kanilang mga mata, walang exception. Bumantong hininga, at ngumiti ng malapad si Clara. Kung nagbago man ang isang nakakatakot na lalaki para sa kanya, ibig sabihin noon ay totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang aking huwarang asawa ay parang si Timor. Isang mapangahas na bayani, handang isugal ang kanyang buhay para sa akin. Ngayon, natagpuan ko na siya. Pinagmasdan ni Clara si Ethan ng may mas mainit na titig, ang kanyang nararamdaman para dito ay lalong lumalala. Bomb! Sa kanlurang pwesto, hinampis ni Quinley ang mesa. Ang mabigat na basag na mesa na bato ay naging alikabok. Ang iba pang nasa tabi niya ay napatalon sa takot at napaatras ng isang hakbang. Ang ikalawang round ay isa na namang pagkabigo. At inamin pa nga ni Elderian ang pagkatalo. Sabihin mo sa akin, may pagkakataon ba siyang makuha ang body root at ang ulo ng punk na iyon? Nanlamig hanggang buto ang mga mata ni Quinley. Walang sumilip. Lumipat ang tingin ni Zithar, ito ang perpektong pagkakataon para halikan ang isang puwet. Pinayuhan niya, pangalawang batang Panginoon, pakiusap na pigilan ang iyong galit. Si Elderian ay kilala bilang ang Vicious Pilking, ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo.
Ang kaunting pagkakamali na magiging dahilan ng kanyang pagkatalo sa dalawang round ay hindi mahalaga. Maniwala ka sa kanya dahil sigurado siyang may plano siya. Ang mga sita ni Zithar ay halos kapareho ng sa ikalimang elder. Ibinibintang kay Sam ang sisi kahit ano pa ang maging resulta. Sayang, iba ang pagkakataong ito. Nanginig ang mga kilay ni Quinley, sinusubukang pakalmayan ang sarili, Dahil naniniwala si Elder Lin kay Elder Yan, papanagutin kita kung sakaling mabaigo siya. Ano? Natulala si Zithar. Bakit hindi mo ako tinatrato katulad ng pagtrato mo sa ikalima na nakatatanda? Habang pinapanood ang eksenang ito, ang ikalimang elder ay tumatawa at kinukutya na siya ngayon. Si Zithar ay isang oportunista, ngunit wala siyang mga pamamaraan ng paghalik sa puwet. Ang panggagaya sa akin ay hindi makakatulong at sa halip ay makakasama. Hindi gagana ang parehong pambobola. Pinahahalagahan ng husto ni Quinley si Sam noon. Kaya naman, naging epektibo ang pagpapahalaga kay Sam noon. Ngunit ngayong nabigo siya sa pangalawang pagkakataon, nagbago ang tingin ni Quinley kay Sam. Galit na galit siya sa kawalan ng kakayahan ni Elder Yan na gumawa ng kahit ano. Ang pagpuri sa kanya ngayon ay magpapagalit lamang kay Quinley at ito ng kanyang galit sa iyo. Hihihi. Ang pagmumura ay isa ring kasanayan, kaya, bilang isang oportunista, dapat mo na itong simulang pag-aralan. Humajejek ang matanda sa kanyang puso, habang si Zithar ay malapit ng umiyak. Napakamalas. Palagi akong ding. Isang malinaw na pagtunog ang hudyat ng pagsisimula ng ikatlong round. Tumingin si Ira sa 40 alchemist, ang round na ito ay tungkol sa inyong kakayahan sa pagpino. Sa kanyang sinabi, lahat ay nakatuon sa unang lugar, kay Ethan. Nasaksihan nila ang kanyang kakayahan at malinaw na si Grandmaster Song ang nangunguna sa departamento ng pagpino ng kasanayan. Bumantong hininga ang isang lalaki, ang isa naman ay malungkot na pinagmasdan ang kalangitan, parehong nalulumbay dahil sa kawalan ng pagkakataong manalo. Tanging ang nangungunang 10 alchemist lamang ang nanatiling kalmado ang mukha. Alam nila na ang alchemy ay nakabatay sa mga kasanayan sa pagpino ngunit hindi lamang ito ang tanging salik sa pagpapasya upang makagawa ng isang tableta. Pagkatapos ng dalawang round, napagtanto nilang lalong mahirap tuparin ang mga kondisyon. Habang tumataas ang grado ng mga tabletang kailangan, nagsimulang ipakita ni Ethan ang kanyang kahinaan. Ito na ang matagal na nilang hinihintay. Tunay ngang isang dakilang henyo sa alchemy si Ethan ngunit hindi naman siya nagkakamali. Hindi niya magagamit ang kanyang kasanayan sa pagpino at pinuhin ang anumang uri ng tableta na gusto niya. Sa round na ito, kailangang pinuhin ng mga Grandmaster ang isang pil para sa ikalimang baitang. Deklare ni Ira. Nagsimulang sumimangot si Ethan habang inaasahan na ito ng nangungunang 10 alchemist. Partikular na ipinakita ni Vicious Pilking ang kanyang mapang asar ng ngiti kay Ethan. Kung mas mabilis mo itong marating, mas mataas ang iyong aakyatin. Ang unang makatapos ang siyang papasok sa Pilking Finals ng kompetisyong ito. Simulan mo na. Sinimulan nilang sindihan ang kanilang Yuan Chi Flame pagkatapos niya. Karamihan ay walang ibang magawa kundi gamitin ang kaldero. Ngunit tanging sina Vicious Pilking at Daniel lamang ang nagpino gamit ang kanilang mga kamay. Ang kakayahan ng dalawang ito ay mas mataas kaysa sa kanila. Pero nang tumingin ang mga tao kay Ethan, nakita nila itong nakatayo lang doon. Maging ang ekspresyon ng kanyang mukha ay seryoso. Nako, nasa problema siya. Nag-aalala na si Jackson. Kinakabahan din siyang pinanood ng iba. Mas lalong nag-alab ang ulo ni PNE Overseer, Theo Jackson, anong problema? Wala ba siyang kapantay sa ngayon? Bakit hindi siya gumagalaw? Tinitigan ni Jackson ang nanlalamig na si Ethan at bumantong hininga dahil sa kahinaan ng batang ito. Kahinaan. Oo. Seryosong nagsalita si Jackson, nanalo siya sa unang dalawang round laban sa lahat at pinasuko pa niya si Vicious Pilking dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang sikretong kasanayan sa pagpino. May 3 salik na nagpapasya sa antas ng isang alchemist. Paglilinang, apoy, at kasanayan sa pagpino.
Ang paglilinang ay ginagamit upang matustusan ang apoy sa mas mahabang panahon, ang apoy ay para sa pagpino ng mga sangkap, at ang kasanayan sa pagpino ay kailangang sapat na mataas upang makahawak ng mga tabletang may mataas na kalidad. Ngunit, pinagdikit ni Jackson ang kanyang mga ngipin, kamangha-mangha ang kakayahan sa pagpino ng batang ito, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Ang kanyang apoy ay isang normal na apoy lamang na gawa sa yuan-chi. Ngunit ang mas lala pa, ang kanyang cultivation ay nasa ikalawang patong lamang ng bone tempering stage. Kayang pinuhin ng kahit sinong alchemist na may ganitong cultivation ang isang third grade peel. Pero gumamit siya ng second grade peel ingredients para makagawa ng fifth grade peel. Iyon na ang limitasyon niya. Ngayon na nakikipagkompetensya siya sa ibang mga grandmaster, at ginagamit ang fifth grade peel ingredients, hindi sapat ang apoy niya. Samantala, mababaw lang ang cultivation niya. Sigurado akong hindi niya mapupunan ang mga ingredients bago maubos ang yuan-chi niya. Ibang usapan na ang pagpupuno ng mga high-grade ingredients na ganito. Halatang-halata ang pagkabigla kaya't lumingon sila upang panoorin si Ethan na nasa huling bahagi na ng kanyang binti, ngunit sa pagkakataong ito ay may lungkot. Guro, kung matalo si Darling, mawawalan din ba siya ng ulo? Iligtas mo po siya. Pagmamakaawa ni Darcy. Hindi naman nag-alala sina Jackson at ang iba pa. Hindi ganoon kadaling mabaliw si Ethan. Mas tamang sabihin na nabaliw ang iba sa kanya. Kahit na sa pagkakataong matalo siya, mananatili lang siya sa mga pangunahing bagay, papatay ng mga tao at bubunutin ang anumang pinagmumulan ng kanilang gulo. Sa kanilang isipan, wala siyang problema. Gayunpaman, hindi nila napagtanto kung gaano kahalaga ang kompetisyong ito para kay Ethan. Hindi siya maaaring mabaigo rito. Ito ay tungkol sa pagganti ng pabor kay Clara. Itinatapon na siya ng angka ng Larson sa lupa dala ang lahat ng kanilang pangangailangan at ang pagkakaroon ng nakasabit na edipisyo ng mga bulaklak ni Clara sa itaas ay labis na mahirap para sa kanya. Pinag-iisipan na ngayon ni Ethan kung gagamitin ba niya ang asul na apoy o hindi. 138. Ang mahiwagang asul na apoy ang nakuha ni Ethan mula sa eksperto sa Olbist Mountain Range. Ang kanyang mababang cultivation ay hindi nagpapahintulot ng kontrol sa kahit 1,000 ng kapangyarihan nito. Pero isang bagay ang tiyak. Ang asul na apoy na ito ay isang maalamat na apoy kahit sa sacred domain. Kaya ang 1,000 ay sapat na upang pinuhin ang isang mataas na uri ng tableta. Gayunpaman, huminga ng malalim si Ethan at pinagmasdan ang 10 nangungunang alchemist na masipag na nagtatrabaho. Si Vicious Pilking, ang kanyang disipulo, at si Daniel lamang ang natahimik. Kinailangan nilang maghanda para magamit sa tamang sandali sa finals. Samantala, ang asul na apoy ang nakatagong trahedya ni Ethan. Ang pagpuksa nito ng napakabilis ay magiging dahilan para matarget siya ni Vicious Pilking. Mabuti pang hayaan na lang natin ito sa huli. Isa na lang ang pagpipilian niya, kahit medyo pabago-bago. Bumantong hininga si Ethan at kumilos sa harap ng mga manunood. Gusto nilang makita kung anong nakakagulat na tagumpay ang susunod na maibibigay sa kanila ng kahangahangang henyong ito na may lihim na kasanayan sa pagpino. Ngunit si Ethan ay nagpasiklab lamang ng pulang apoy ng yuan-chi sa kanyang palad at naghagis ng mga sangkap ng ikalimang baitang gamit ang mga senadorios ng kamay. Kung wala ang makajos na sekretong kasanayan sa pagpino, at kung hindi gigamit ang parehong kakayahan sa pagpino na sinimulan niya sa ikalawang round, tila walang mabilis na nauuwi sa pagpino ng mga sangkap. Napakasimple ng ipinakita ni Ethan dahil ang apoy na ginagamit niya ay mas mahina pa kaysa sa lahat ng ibang alchemist. Ang mga sangkap na panglimang baitang sa mahinang apoy na iyon ay mabilis na napino. Kailangan ng mahabang panahon para makuha kahit isang patak. Kung ikukumpara sa naunang pagpapakita ng lakas, ang oras ng pagpino ni Ethan ay hindi lamang karaniwan, kundi mahina pa. Para bang ang kakayahan ng ibang alchemist dito ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ang ganitong pagkakaiba ay ikinadismaya ng lahat. Nakita nila ang pinakamahuhusay na talento sa alchemy na umakyat sa tuktok ngunit nahulog muli sa putikan. Ang nangungunang 10 alchemist ay nanood ng may panghihinayang at kawalan ng magawa, ngunit karamihan ay kontento. Sa wakas ay nabunyag na ang kahinaan ng punk na ito sa ikatlong round.
Sa gitna ng mga tawanan, ang figure ni Ethan na nakatayo sa unang pwesto ay mukhang medyo malungkot. Para bang maihahambing ang kanyang kawalan ng kakayahan sa round na ito, ang kanyang pagiging mayabang ay hindi makita kahit saan. Medyo na-curious si Ira, at medyo nagsalita ng hindi sinasadya, ano ang problema kay Grandmaster Song sa round na ito. Hindi na siya ang sarili niya. Hihihi, normal lang yan. Natuwa si Vicious Pilking sa kanyang kalagayan, naabot na ng kanyang kakayahan sa pagpino ang kanyang tugatog at hindi na siya maaaring lumayo pa. Nagdududang tanong ni Ira, Elder yan, anong ibig mong sabihin? Nagsimulang magpakawala ng walang pakialam na tawa ang ibang mga alchemist. Ang ibig kong sabihin ay mababa lang ang uri ng mga tabletang kaya niyang pinino. Hindi pa rin maintindihan, si Vicious Pilking ay medyo matyaga at nasiyahan sa pagpapaliwanag nito sa kanya. Sa alchemy, ang mga apoy ay nahahati sa banayad at mabangis na apoy. Ang mga karaniwang sangkap para sa mga low-grade na tableta ay gumagamit ng banayad na apoy, kung hindi ay susunugin sila ng mabangis na apoy. At kapag pinoproseso ang mga high-grade na sangkap, ang banayad na apoy ay nagkukulang. Pero masyadong mababa ang cultivation ng punk na ito para kontrolin ang mabangis na apoy. Wala siyang paraan para pinuhin ang mga sangkap ng ikalimang baitang. Humagalpak ng tawa si Vicious Pilking pagkatapos ay kinutya si Ethan, ito ang kahinaan mo. Tama ba ako, bata? Hindi siya pinansin, si Ethan ay nanatili pa ring matyaga at kalmado, nakatutok sa kanyang pagpipino. Pero paano pinino ni Grandmaster Song ang Young Dragon Pill ng ikalimang baitang? Umiling si Vicious Pilking at namutya, ginawa ito gamit ang mga sangkap na pangalawa end grade, pilit na pino at pagkatapos ay ginawang 5th grade pill. Hindi ito isang tunay na 5th grade pill. Pero kahit ako, dapat kong aminin, ang kasanayang iyon sa pagpino ay talagang maalamat. Kung pipinuhin niya ang mga sangkap na panlima grade, makakagawa siya ng 7th grade pill. Sayang naman, hihihi. Ang mga tao ay tumingin ng may panaghoy sa kanyang mga salita. Napuno ng kakaibang kalungkutan ang kanilang mga puso nang mapagmasdan nila ang nag-iisa ngunit matiyagang figure. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit para sa libu-libong alchemist na nanonood, nakuha ni Ethan ang lahat ng kanilang atensyon. Ang pagkabigla na itinuro ni Ethan sa lihim na kasanayan sa pagpino ay labis na kahanga-hanga. Sa sobrang lungkot ng itsura niya ngayon, nakapagdulot siya ng kalungkutan sa iba. Gayunpaman, si Vicious Pilking ay talagang masigla, binabato ang mga walang magawa, at sinisipa siya kapag siya ay nadadapa. Ito ang dahilan kung bakit kinamuhian siya ng publiko. Grandmaster Song, kaya mo yan. Nag-cheer kami para sa iyo. Sa isang punto, may sumigaw bilang pampalakas ng loob. Pagkatapos ng isa, marami ang sumunod, at ang hiyawan ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Grandmaster Song, ikaw ang pinakamagaling. Master Song, mahal ka namin. Grandmaster Song, gusto ko ang mga anak mo. Umiindak ang buong Drifting Flowers Arena. Natulala si Trent at ang kanyang grupo sa sunod-sunod na hampas ng mga alon at hiyawan. Gumawa ang punk na ito ng isang tableta at ngayon ay pumapanig na sa kanya ang lahat. May isa pang ang nagsasabing gusto niya ang mga anak niya. Ano ba ang meron siya na wala ako, ang batang amo ng Grand Sword Marquis Abode? Paglingon, kumaway ng bahagya si Ethan at tumahimik ang mga tao. Kahit ang mga matatanda sa 7 bahay ay hindi gaanong nakaka-impluwensya sa mga tao. Salamat sa inyong lahat para sa inyong suporta. Seryoso ang mukha ni Ethan, at taos-puso ang kanyang mga sinabi, galing ako sa isang ikatlong antas na angkan at naipakita ko na ang lahat ng aking natutunan upang ako'y mamatay ng walang pagsisisi. Sa landas ng alchemy, ang ating mga puso ang ating pinipino. At ang nais ng aking puso ay maging pinakamahusay. Ang hinihiling ko lang ay bantayan ninyo ang aking huling pagpino at parangalan ng aking pagpanaw. Sa kanyang huling salita, bumalik si Ethan upang magtrabaho ng husto sa kanyang pagpipino, ang mahirap na mga sangkap para sa ikalimang baitang. Ngunit ang Pildores na nagpapabagsak ng langit na nakasulat sa kanyang balabal ay nagpaiyak sa lahat. Hindi lamang siya basta henyo ng alchemy, kundi isang lalaking nangako ng sarili sa alchemy. Isang bayani na may marangal na hangarin.
Hindi siya katulad ni Vicious Pilking at ng iba pa na gumagamit ng masasamang gawain habang nagpipino. Hindi, ang kanyang puso ay pinipino upang maging pinakamahusay sa mundo. Ito ay isang dalisay at marangal na pusong ginto. Napakamapagkumbaba mo, Grandmaster Song. Tanggapin mo sana ang pagpupugay na ito mula sa amin. Pinanood ng mga natanggal na alchemist ang matiyagang si Ethan kahit alam nilang mabibigo ito. Napuno ng paghanga ang kanilang mga puso, lalo na ang mga sumuko. Sa silangang entablado, walang pidyaw na tumawa si Queen Lee. Gaano man kalaking simpatiya ang kanyang natamo, tapos na ang kanyang buhay, para sa 7 bahay. Maglalakas loob kaya ang mga angkang ito na pangatlong uri na magrebelde laban sa Regent Estate, ang pinakamalakas sa 7 bahay. Sa terasa, alam ni na Clara at ng mga tagapangasiwa na siya ay isang peke, ngunit namumula pa rin ang kanilang mga mata. Ang malungkot na figure ni Ethan, tulad ng isang malungkot na bayani, ay nakaantig sa isang malambot na puso ng kanilang mga babae. Napaiyak si Darcy, at itinuring ang mga salita ni Ethan bilang isang papuri sa kanyang sarili. Kumunat ang noo ni Trent sa kawalan ng magawa, magaling siya, nagkukunwari na naman. Pero, dapat iwasan niya ang pagkukunwari tulad ng dati para hindi siya madamay ng iba habang ginagawa niya ito. Hihihi, tuso ang batang ito. Paano siya mabibigo sa parehong panlilinlang ng 2 beses? Umiling si Jackson, sa nakikita ko, may malaki siyang plano. Kung hindi, hindi siya magbabago ng tono ng ganoon kabilis. Anong plano? Habang kinukuskus ang kanyang mga pulang mata, sumangot si Danica, napakasama ng batang ito. Kung hindi niya pinapagalit ang mga tao, pinapaiyak niya sila. Wala sa sarili si Jackson, Little Danica, hindi mo ba naiintindihan na nag-aarte lang siya? Bakit ka umiiyak? Reklamo ni Danica, napaka-engrave ko. Natatarantang tumawa sina Jackson at Trent ng mapait at pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Mga babae. Sa arena, natapos na ni Vicious Pilking ang pagpino ng mga sangkap at sinimulan na niyang pagsamahin ang mga ito. Ang iba pang mga alchemist ay nasa kalagitnaan na rin ng pagpino. Pero hindi pa nga lumalagpas sa 20% ang pagpino ni Ethan. Nakita ito ni Vicious Pilking at kinutya, punk, walang saysay na agawin ang puso ng publiko. Kahit paggamitin mo pa ang mga basurang iyon para iligtas ka, wala silang kapangyarihan. Hintayin mo lang akong umakyat sa unang pwesto at kunin ang ulo mo. Ha! Hindi ako magsasalita ng ganito kaga kung ako sayo. Tumaas ang kilay ni Ethan at saka iminuwestra ang mga sangkap na unti-unting pino, Universe Palm. Kasabay ng mahinang tunog, nagsimulang lumabas ang manipis na usok mula sa kanyang kamay. Tumawa si Vicious Pilking, hahaha, ang pagpatay sa apoy bago matapos ang pagpino ng mga sangkap ay siyang sisire sa mga ito. Dapat kang magtrabaho ng husto kahit matalo ka. O ito na ba ang huling hakbang mo bago mamatay? Hindi pinansin ni Ethan ang kanyang pag-ungol. Kinakabahan siya sa loob-loob niya, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang mabagal na nakabukang kamao. Nakakalungkot na abo ang sumalubong sa kanya at hindi isang buong tableta. Pagkabigo. Lumubog ang puso ni Ethan at tumingin kay Vicious Pilking. Naghalo na ang kanyang timpla, ang natitira na lang ay ang paghubog nito bilang tableta. Kung magpapatuloy ito, ang unang pwesto sa ikatlong round ay mapapasa kanya. Huminga ng malalim, nanlamig ang mga mata ni Ethan at sumilay ang isang masamang ngiti sa kanyang bibig. Matandang utot, nang ahas kang lokohin ang sarili mo dati. Ngayon, ibabalik ko ito ng 10 beses. 139. Sus Mariosep, anong nangyayari? Si Grandmaster Song na nagdala ng isang nabigong batch ng refine ng noong nakaraang pagkakataon ay natalo sa unang pagkakataon sa 3 round. Tama ba ang deduction ni Elder Yan? Hindi ba talaga kayang gumawa ng 5th grade pin si Grandmaster Song? Ibinuko ni Ethan ang kanyang kamao at ipinakita ang itim na abo. Napaiyak pa nga si Ira. Hindi siya makapagsalita ng isang matalim na titig ang dumapo sa kanya. Nanginginig, pinagmasdan ni Ira ang mga mata ni Kindstone sa takot at isinara ang kanyang bibig. Ngunit ang kanyang sigaw ay sapat na ang lakas at narinig ito ng lahat. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa ang mga tao at pinagmasdan si Ethan ng may pag-aalala.
Mas lalong kinabahan ang mga nasa mataas na bahagi ng terasa. Simula nang magsimula ang 100 pill meeting, napigilan na ang Vicious Pill King. Lalo na ang arrogant na nakapalibot sa kanya. Lahat ng ito ay dahil kay Ethan. Kung matalo si Ethan, sino ang magiging katapat ni Vicious Pill King? Si Danya. Haha, isa siyang kilalang alchemist sa ika-6 na baitang, pero hindi siya kailanman sineryoso ng Vicious Pill King. Alam ng lahat ang sikretong sinaunang kasanayan ni Ethan at ang kanyang talento ang naglagay sa Vicious Pill King sa pangalawang pwesto. Kung wala si Ethan, siya na naman ang magiging pinakamahusay sa imperyo. Ang mga tao ngayon ay tumingin kay Ethan ng may pag-asa. Kahit ang mga dumating lamang upang magdala ng ilang magagaling na alchemist pabalik sa kanilang mga angkan ay hindi makapagpakalma at tumingin kay Ethan. Isang mapaminsalang pagkatalo para sa isang batang henyong alchemist ang matalo sa kompetisyon, mawala ng buhay dahil lang sa mababang cultivation niya. Ngunit ito ang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang unang pagkabigo, agad na nawala ng malay si Ethan. Parang isang hindi maisip na dagok at nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Kawawa naman ng bata. Maraming babae ang nagsimulang umiyak. Sumanghel si Vicious Pill King, hindi na niya binabayaran ang nawawalan ng pag-asa na talunan na ito, at nakatuon na lang sa sarili niyang tableta. Ang apoy ng Yuan Chi sa kanyang kamay ay lalong nag-alab at ang timpla ay unti-unting nag-anyong isang tableta. Hindi magtatagal at natapos na si Vicious Pill King. Samantala, si Danya ay kinakabahan, sinusubukang madaliin ang mga bagay-bagay. Pero katatapos lang mapino ang mga sangkap niya at wala siyang sapat na oras para mahabol si Vicious Pill King, na malapit nang matapos. Ito ay isang panahon ng krisis. Kinakabahan din ang grupo ni Clara, inilipat ang kanilang mga tingin mula sa nalulumbay na si Ethan, patungo kina Danya at Vicious Pill King. Pinapanood sila ng nakakuyom ang mga kamao at pinagpapawisan sa pagkabalisa. Hahaha, panalo ako. Akin ang unang pwesto sa ikatlong round at gayon din ang ulo ng punk. Nang biglang lumitaw ang tableta ni Danya, tumawa si Vicious Pill King. Sa gitna ng mga apoy sa kamay ni Vicious Pill King, lumitaw ang isang makintab na tableta. Malapit na ang katapusan. Walang makakapidyo sa kanya sa pagiging susunod na Pill King. Humph, masyado ka pang maaga ng daan-daang taon kung iniisip mong kaya mo akong talunin. Sigaw ni Vicious Pill King sa tuwa. Hindi ito madali. Natalo ako ng punk na iyon sa huling 2 round pero ngayon, maipapakita ko na ang aking husay. Habang papalapit ng papalapit ang pag-ubos ng tableta, lalong lumalawak ang ngiti sa labi ni Vicious Pill King. Mas masaya siya ngayon kaysa noong ininom niya ang una niyang tableta para sa ika-7 baitang. Tumango rin si Queen Lee sa kasiyahan. Pinagdikit ni Danya ang kanyang mga ngipin sa panghihinayang at ang grupo ni Clara ay napuno ng puot. Ang lahat ay naging alabok at imposibleng makabalik. Si Vicious Pill King ang magwawagi sa ikatlong round at isang hakbang na lang ang layo para makuha ang body root ng Drifting Flowers edifice. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Guguho ang gusaling na aanod ng mga bulaklak sa sandaling ito. Isang bigla at marahas na pagbahing ang umalangaw-ngaw sa paligid at ang apoy sa kamay ni Vicious Pill King ay sumabog. Nawala ng pokus si Vicious Pill King ng ilang sandali at ang kanyang balbas at kilay ay nasunog kasama ng tableta at naging abo. Nako! Nagulat ang mga tao dahil dito, at nagtinginan silang lahat na parang natataranta. Bakit bigla na lang sumabog? Hindi gagawa ng ganoong pagkakamali ang pinakamagaling na alchemist sa imperyo. Nanginginig, nanigas ang katawan ni Vicious Pill King. Inikot niya ang kanyang ulo, na may mapanglo na mukha, parang may sesabog na mangyayari. At saan siya nakatingin? Wala naman itong ibang nakikita kundi si Ethan. Gulat na gulat din ang iba nang makitang wala na ang nalulumbay na si Ethan, bumalik na sa dati niyang anyo at may dagdag na nakalokong ngiti. Sa ilalim ng kanyang ilong ay may 2 bakas ng berdeng uhog na nakalawit. Sinipsip niya ang berdeng sipon pabalik at ngumiti si Ethan habang hinihimas ang kanyang ilong bilang paghingi ng tawad. Hahaha, patawarin mo ako, elder yan. Sipon siguro ako. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nanginig ang kanilang mga mukha at hindi malaman kung dapat ba silang umiyak o tumawa. Grandmaster Song, ang babaw ng palusot mo. Mas malala pa kaysa sa kay Vicious Pill King.
Kailan pa nagkasipon ang mga cultivator? Pagkatapos ng Che condensation stage, wala nang minor na sakit na gumagana. Isa pa, nasa bone tempering stage ka na para umiyak ng malakas. Kung gusto mo ng ganti, gawin mo, walang pipigil sa iyo. Pero sa susunod, humingi ka ng pabor sa lahat at pumili ka ng mas magandang dahilan. Sa tingin mo ba mga 3 taong gulang tayo? Nakita ito ng lahat. Hindi pa kasama rito, partikular na tinarget ni Ethan ang vicious Pilking para maging biktima ng pagsabog. Sa sobrang galit ni vicious Pilking, halos mabaliw na siya. Isang kisap mata na lang ang kailangan niya para matapos ang kanyang Pildores para sa ika-5 baitang at manalo. Ngunit sa kritikal na puntong ito, niloko siya ni Ethan at nasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Para itong paghahanap ng kayamanan ng kanyang mga pangarap sa loob ng 5 dekada at ng akmang aabutin niya ito, may pumutok dito gamit ang martilyo. Sapat na ang sakit na iyon para kahit ang puso niya ay umiyak. Pipang! Papatayin kita! Halata sa sinumang may mga mata ang panginginig ni vicious Pilking. Pinipigilan niya ang galit. Bagamat hindi niya napigilan ang lahat ng ang kanyang sigaw ay naglabas ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagyanig ng iba pang mga alchemist. Dahil sa matinding pressure, hinampis ni vicious Pilking si Ethan. Ngunit nakatayo roon si Ethan habang nakangiti na parang normal lang ang lahat sa mundo. Whoosh! Isang laso na seda ang lumipad na pumihil sa palad ni vicious Pilking. Ang figure ni Clara ay nakatayo sa tabi ni Ethan at hinaila ang laso upang ilihis ang atake ni vicious Pilking. Elder yan, ito ang 100 Pil Meeting of Drifting Flowers Edifice. Kung gusto mong manggulo, umalis ka na. Nakatitig na sabi ni Clara. Nagngangalit ang mga ngipin ni vicious Pilking habang tinitigan si Kindstone sa likod ni Clara at alam niyang hindi ito magiging madaling atakihin ngayon. Itinuro niya si Ethan at sinaway, Edifice Lord Chu, hindi ako ang nagsimula nito. Ang punk na ito ang lumabag sa mga patakaran at naunang nagambala sa aking pagpipino. Kailan kita naistorbo? Tinaas ni Ethan ang isang kilay, nang hindi umaatres. Sumanghel si vicious Pilking at itinuro ang mga tao, nakita kayo ng lahat. Malapit nang maubos ang tableta ko at sinira ng pagbahing mo ang lahat. Aksidente. Ngumiti si Ethan, hindi ba't sinabi ko na? Sipon ako. Tumigil ka nga. Maaari bang sipunin ang isang bone tempering cultivator? Tama ka. Kayang-kaya ng isang alchemist sa ika-7 baitang na magwisik ng kanyang timpla pero ang sa iyo ay hindi talaga kayang sipunin. Sigaw ni Ethan sa bawat pagliko. Nauutal sandali si vicious Pilking, natigilan. Hinihintay niya ito. Sa anumang kaso, walang paraan na maaaring sipunin ang isang bone tempering cultivator o kaya'y hindi maaaring ibuhos ng isang 7th grade alchemist ang kanyang timpla. Dahil gumamit na siya ng ganoong dahilan dati, magagamit din ito ng batang ito. Kinamumuhian ni vicious Pilking ang sarili niya dahil sa pagiging madaldal niya. Kailangan niya lang gamitin ang dating utak niya at mag-isip ng mas magandang dahilan para makuha ang kalamangan. Pero ngayon, sinira ng lalaking ito ang lahat sa isang pagbahin lang. Ang mas malala pa, wala nang paraan para pabulaanan ito. Huminga ng malalim si vicious Pilking at hirap na kumalma. Kumislap ang kanyang berdeng mga mata sa galit kay Ethan, talagang may mali sa iyo, tanga. Masyadong tumpak ang iyong uhog. Pinili nito ang tamang tiyempo para tumama sa aking tableta at sirain ito sa huling sandali. Kung ang apoy ay nasa pinakamalakas pa, malamang nasunog na ang iyong uhog sa halip na tumama sa siwang ng tableta at sumabog ito. Hahaha, napakatalino mo. Ang tindi ng pagbahing mo kaya hinahangaan kita. Lumakas ang balak pumatay ni vicious Pilking habang lumalabas ang sarkasmo sa tono niya. Pero mahinahon naman itong tinanggap ni Ethan, napakabait mo. Dahil kami ang pinakamagaling. Pareho lang ang iniisip ng magagaling na tao, alam mo. Tingnan mo nga. Ikaw ang vicious Pilking at ako ang heaven toppling pil. Nagtapon ka ng ilan sa timpla mo, at nahuli kita. Huwag mong sabihing sinisipon ka. Galit na pinutol siya ni vicious Pilking, ayoko nang marinig yan. Kaya tumalikod siya, bumalik sa kanyang pwesto upang simulan ang isang bagong pagpipino. Nagkibit balikat si Ethan.
Nakita ni Clara ang pag-alis ng Vicious Pilking at bumantong hininga, alam niyang naiwasan na ang gulo. Dahil ang halos lahat ng kanilang kapangyarihan ay nasa kamay ng matandang kot na ito, at pabor sa Regent Estate, ang pag-aaway ngayon ay mangangahulugan ng kanilang pagkatalo. Mabuti na lang at mahalaga pa rin sa kanya ang mukha nito at ayaw niyang malaman ng mundo kung gaano kasuklam-suklam ang Pilking Hall. Mabilis niyang inayos ang sitwasyon bago pa lumala ang sitwasyon. Kung hindi, lumingon si Clara kay Ethan at nagsalita kaya silang dalawa lang ang nakarinig, "Mahal ko, maaari mo bang sabihin kung sino ka?" 104 na po. Nanginig si Ethan habang nakatingin sa kanya, paano mo nalaman?" "Paano ko hindi magagawa?" Ngumiti si Clara at sambat, "Mahal ko. Hinihintay ko ang tapat mong sagot." Huwag ka lang sumigaw, ha? Edifice Lord Chu, hindi ko lang talaga alam na ito pala ang ibig mong sabihin noon. Natatarantang ikinakaway ni Ethan ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay naabutan niya si Vicious Pilking na nagsisimula sa kanyang pangalawang pagpipino at kinakabahan, "Pag-uusapan natin ito mamaya." Pagkatapos kong palayasin ang matandang ito, nagsimula na siyang tumakbo pagkasabi niya. Nagulat si Clara at mas nadismaya kaysa nalito. Hindi naman siya narcissistic kung palagi niyang iniisip na namumukod tangi ang kanyang pagkatao at hitsura. Nakita niya mismo kung paano 79% ng mga lalaking tumitingin sa kanya ay may maruruming iniisip. At kahit ang mga exception na iyon, kahit papaano ay kakausapin siya na parang mga normal na tao. Ngunit walang sino man ang tumakas. Tumakbo si Ethan na parang may gustong sunduin siya. Hindi niya maiwasang magalit, bakit ba ibang-iba ang batang ito kumpara sa ibang mga lalaki? Ang iba ay magkukunwering maginoo sa mga ganitong pagkakataon, magaling magsalita at mapanghikayat na gawin ang gusto nila. Aba, siguro naman ay karaniwan ng pumipitas ng mga bulaklak ng daan-daang babae ang mga lalaking iyon. Samantala, birhen pa rin ang lalaking ito. Namula si Clara, pinagsabihan ang sarili, "Ano ba itong iniisip ko?" Pero wala siyang paraan para malaman kung ano talaga ang nasa isip ni Ethan. Tumakas siya dahil minsan na siyang napunta sa posisyon ng Demonic Emperor. Alam na alam niya na ang katwiran at ang kababaihan ang pinakamalaking pabigat sa paghahangad ng isang lalaki ng kapangyarihan. Gusto niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan bilang Demon Emperor para umangat ng higit pa sa inaasahan. At para magawa iyon, kailangan niyang isantabi ang mga ganoong bigat. Hindi bumalik si Clara sa terasa. Nakatayo siya roon, pinapanood ang tanging lalaking nagpakilo sa kanyang puso na tumatakbo patungo sa unang pwesto nito. Samantala, ang tanging nakikita ni Ethan ay ang pagkauhaw sa tagumpay. Sumulyap siya sa kanyang bumalik na masugid na kaaway, ang Vicious Pilking, ngayong medyo na-control na niya ang kanyang galit, at ngumiti ng masama, "Brat, bakit ka pa bumalik?" Para gumawa ng mga tableta, syempre. Bumantong hininga si Ethan sa loob-loob niya. Ang Vicious Pilking ang pinakamagaling sa imperyo. Nakabawi siya ng katahimikan pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Iilang tao lamang ang may kakayahang gumawa ng ganitong gawa. Hihihi, gumagawa ng mga table tasks. Parang pumunta ka rito para abalahin ako. Mas minamaliit mo ako. Paano ko nagawang manggulo sa'yo? Natatawang sabi ni Ethan. Umiling si Vicious Pilking habang pinipino ang mga sangkap gamit ang isang kamay habang nakangisi, "Kung hindi para mag-abala, ano pa bang saysay nito? Sa bilis ng iyong pagtakbo, wala nang pag-asa na manalo ka. Kaya pala akala mo pumunta ako para mag-abala." Kalmado lang si Ethan. Tinignan siya ni Vicious Pilking nang may paghamak, "Hahaha, kung ito ang plano mo noon pa man, baka hindi naman ito masyadong masama. Kung pipigilan mo akong gumawa ng tableta para sa ikalimang baitang, mauuna kang makatapos ni Danya. Sayang naman, masyado kang mayabang at sinabi mo ang kalokohang yan na hahayaan mong makuha ng sino mang unang uminom ang ulo mo. Hindi ba't ganoon din kay Danya?" Dahil sa gulat, kinabahan ang mga puso ng mga tao. Tunay nga, sa kompetisyong ito, si Ethan lang ang hindi kayang matalo. Kapag nahulog siya mula sa itaas, ang ulo niya ay babagsak kasama niya. "Hahaha, mag-e-enjoy akong patayin ka na parang ako ang nanalo. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ni Danya?" Tumawa si Vicious Pilking, at sa wakas ay nailabas na niya ang kanyang galit.
Kumunat ang noo ni Clara sa pag-aalala para kay Ethan na may bahid ng pagsisi sa mga mata nito. Maging matigas ang ulo mo hanggat gusto mo pero sa loob ng limitasyon. May impluwensya ang matandang ito at makukuha niya ang iyong ulo. Pero, ganito sana ang gagawin ni Timur. Nanood si Clara ng may pagmamahal at puot. Mawawalan na ba siya ng mahal sa buhay sa pangalawang pagkakataon? Malapit nang matapos si Danya nang marinig niya ito. Nanginig ang kanyang kamay at tumigil ang proseso. Matandang babae, sige na nga. Kung hindi mo tatapusin, iba na ang gagawa. Humarap si Ethan mula sa kanya patungo kay Vicious Pilking at lalong nanlamig ang mga mata nito. Matandang ulila, sinabi ko na sa iyo. Hindi ako aalis sa lugar na ito at walang makakaagaw nito sa akin. Hindi ikaw, hindi kahit sino. Biglang nagliyab ang kamay ni Ethan at naging isang nagliliyab na apoy at sinenyasan ng 10 sangkap na lumipad papasok. Habang pinagmamasdan ang apoy, wala itong pinagkaiba sa apoy ng Yuan Chi ng Vicious Pilking o ng iba pang eksperto sa Profound Heaven. Ngunit pagkatapos ng isang paghinga, pinagpapawisan si Ethan. Mas lalong tumawa si Vicious Pilking, ikaw na batang duwag, hindi sapat ang cultivation mo para mapanatili ang ganito kalakas na apoy. Mamatay ka na kung ipagpapatuloy mo ito. Humph! Makitid ang isip na matandang kambing, ang aking kamahalan ang magpapakita sa iyo ng pagkakaiba natin. Sigaw ni Ethan at hinaampas ang nasusunog na kamay. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, doble ang lakas ng apoy at agad na nilamon ang buong Yuan Chi ni Ethan. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Ethan at ang kanyang nagliliyab na kamay ay nag-umang ng kamao. Ang apoy at ang mga sangkap ay nakaipit na sa loob. Sa isang kisap mata, ang naglalakihang apoy ay naglaho na parang bula. Tanging si Ethan lamang ang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamao. Ito ay matingkad na pula at may lumalabas na usok mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang buong proseso ng paglalagay ng mga sangkap sa loob ng apoy at pagkayem ng kanyang kamao ay kinailangan ng ilang maiikling paghinga. Marami ang hindi man lang nakahuli sa kanya na ginagawa iyon. Nagkamot ng ulo, marami ang nagtitinginan na parang nalilito, hindi maintindihan ang nangyayari. Nakatitig si Vicious Pilking sa kamao at tumawa, iniisip ko kung ano ang plano mo. Pero katulad pa rin ito ng dati. Hindi ba't sinisira na naman nito ang lahat ng sangkap? Habol ang hininga at namumutla ang mukha, natamba si Ethan dahil sa pagod. Ngunit ang kanyang ngiti ay napalitan ng kakaibang kalokohan. Tila naghahatid ito ng walang katapusang kumpiyansa. Matandang ulila, maaaring ginawa ko rin iyon, ngunit ang resulta ay hindi. Tinutokso ni Ethan si Vicious Pilking gamit ang kanyang mga mata, ipinitik ang kanyang kamao at saka ito ibinuka, sa lahat tapos na ang pagpino ng isang 5th grade peel. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang sigaw ni Ethan at isang gintong tableta na kumikinang at napakaningning ang umikot sa kanyang palad. Ang nakakapagpakalmang halimuyak, ang kinang, lahat ng iyon ay nagkumpirma na isa nga itong tableta para sa ikalimang baitang. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga manunood. Ano nga ba ang ginawa ni Grandmaster Song? Paano niya biglang napino ang isang tableta? Ang 10 nangungunang alchemist, na pinakamalapit kay Ethan, ay walang humpay na sumigaw, imposible yan. Nakita nila ito ng malinaw. Kung paano ginawang tableta ni Ethan ang isang pangkat ng mga sangkap sa isang iglap. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit hindi nila ito makapaniwala at hindi nila ito matanggap. Hindi lang nila nakita ang ganito kalaking makajos na kasanayan sa pagpino, kundi hindi man lang nila narinig ang chismis tungkol dito. Natulala si Vincent habang pinagmamasdan si Ethan, halos makalimutan na niya ang sarili niyang gawain. Natigilan ang kanyang isipan. Hindi niya naiintindihan ang mga sinaunang kasanayan sa pagpino, ngunit nagbasa siya ng mga talaan ng mga ito. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang may anumang referensya na maaaring magpahiwatig kung ano ang kasanayang ito na sumusuway sa langit. Gumawa siya ng tableta para sa ikalimang baitang sa pamamagitan lamang ng pagkayem ng kanyang kamao. Kung ganoon lang kadali ang pagpino, anong kaiabangan ang mayroon ang mga alchemist ngayon? Isang tabletang inaabot ng 2 oras para gawin, ilang segundo lang ang lumipas sa kamao. Sa terasa, natulala sina Jackson at ang iba pa. Paano naging alchemy ito?
Malinaw na may kung ano itong hinuhugot mula sa kawalan. Ang pagpino ng kasanayang ito ay napakabaliw. Wala itong pinagkaiba sa panloloko. Sa silangang terasa, si Quinley at ang kanyang mga tauhan ay natulala rin. Ang batang ito. Sa sobrang gulat ni Quinley ay halos hindi siya makapagsalita. Hindi rin naman gumanda ang kalagayan ng kanyang mga tauhan. Ang tanging mga matang hindi nakatingin sa tableta ay si Ethan na may hawak nito. Lumunok ng malalim si Ethan at iwinagayway ang tableta sa harap ng naguguluhang Vicious Pilking. Matandang ulila, narinig mo na ba ang tungkol sa Universe Palm? Kumurap ng mariin si Vicious Pilking at umikot. Tiningnan niya si Ethan na parang nakatingin sa isang kakatwang tao. Nauutol siya ng matagal ngunit ang tanging lumabas ay isang magulong-gulo. Ang nakakagulat na Universe Palm ay hindi katulad ng anumang sinaunang sikretong kasanayan na ginamit niya noon. Ito ay isang kakayahang sumusuway sa langit. Tila nasa isang panaginip ang mga alchemist. Isang kasanayan sa pagpino na siyang nagtatakda ng mga batas ng langit ang talagang umiiral sa mundo. Sumanghel si Ethan, nakita mo ba, matandang ulila? Ito ang ating pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng Heaven Toppling Pill at Vicious Pilking ay kasing laki ng langit at lupa. Pinagmasdan siya ni Vicious Pilking na nalilito, at hindi makapagsalita bilang pagsaway. Ngumisi si Ethan habang umiiling at ipinakita ang tableta kay Ira, patawarin mo ako, hindi sapat ang aking cultivation at maaari lamang nitong pinuhin ang isang high 5th grade pill. Hindi dapat maimpluwensyahan ng isang perpekto ang aking posisyon, hindi ba? Nanginig ang mga mukha ng mga alchemist, parang maiiyak na sila. Ang paggawa ng tableta para sa ikalimang baitang sa isang iglap ay napakahirap paniwalaan, kaya bakit mo pa kailangang gawin itong nakakahay? Gusto mo bang nakawin ang tinapay namin? Nahihilo si Ira. Kinailangan siyang tawagin ni Ethan ng ilang beses bago ito nakatanggap ng reaksyon. Nagmadali siyang kunin ang tableta at suriin ito ng detalyado, nagtagumpay ang high 5th grade pill ni Grandmaster Song. Napanatili niya ang unang pwesto at nakapasok sa final round para makipagkumpetensya para sa posisyon ng Pilking. Sa sinabi niya, lumingon si Ethan at ibinuka ang kanyang mga braso. Tumingin siya sa mga manunood, ang kanyang balabal ay nakataas, isang napaka-arrogant na paraan, at sumigaw, hanggat nakatayo ako sa lugar na ito, walang makakahawak nito. Awit ng Grandmaster. Nag-alab ang damdamin ng mga tao at ibinuka nila ang kanilang mga kamao habang tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi pa nagsisimula ang finals ng Pilking, pero isa na siyang Pilking sa paningin nila. 141. Nang marinig ang dagandong at mga hiyawa ng mga panatiko na yumayanig maging sa kalangitan, mukhang naiinggit si Trent, ginagawa rin ng punk na ito ang pareho saan man siya magpunta. Kung magulo ang mundo, isa na sana siyang Panginoon ngayon. Hahaha, kahit ang kapayapaan ay hindi makakapigil sa pag-angat ng batang ito. Hinaplos ni Jackson ang kanyang balbas, nanginginig ang kanyang mga mata sa paghanga. Alam ko na noon pa man na hindi siya isang taong dapat pakialaman, pero namamangha pa rin ako tuwing nakikita ko siya. Hindi ko maiwasang magtaka, ano na ang limitasyon niya. Narinig siya ng iba at lumingon kay Ethan bilang bida sa palabas, na umaarte na parang hari. Tumanggaw sila sa pagtatasa ni Jackson. Nakinig si Darcy sa kanilang papuri kay Ethan at umakyat ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang puso ay tumimas na parang pulot. Natagpuan ko na ang pinakamahusay na asawa. Mas mataas siya kaysa sa ibang mga lalaki. Ang kanyang mga iniisip ay sinang-ayunan din ni Clara. Nang makita si Ethan na sinasamba ng mga tao, ang mga hiyawa na kanyang napukaw ay hindi namamalayang nagpabago sa posisyon ng kanyang balingkinitang katawan, na nagbigay ng marangal at kahangahangang tingin, pati na rin ang mga matang puno ng pagmamahal. Bawat babae, kahit si Clara, ay umaasang makahanap ng balikat na masasandalan. Gayunpaman, ito ay ang Drifting Flowers Edifice, isang lugar kung saan namamahala ang mga kababaihan. Bukod pa rito, ang mga tao ng Titans na ang mga balikat ay masasandalan niya ay mabibilang sa isang kamay. Hindi pa kasama rito, ang ilan ay may masasamang iniisip at hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Hindi pa nagtatagal, inipahinga niya ang kanyang pagod na katawan at umasa sa malakas at may brasong si Quinley. Nalaman lamang niya na mas pinili nito ang bahay nito kaysa sa kanya.
Sa kabila ng lahat, nalampasan ni Ethan ang lahat sa huli. Itinuring niya itong bata pa lamang at ginamit upang aliwin ang kanyang puso. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking ito lamang ang karapat-dapat sa kanyang pagkatiwalaan. Ang mga papuri, pagsamba, at pagyuko ng karamihan ay nagpapatuloy pa rin, nayanig ang kalangitan at nakakagulat maging sa mga pandinig ng mga alchemist, nakikialam sa kanilang pagpipino. Nasa arena si Ira, ikinukumpas ang mga kamay sa buong lugar at humihiling ng katahimikan, huwag kang sumigaw. Manatili ka lang. Ngunit walang nakarinig sa kanya. Ang kanyang matinis na boses ay nalunod sa baha ng mga papuri. Ang tanging nagawa niya ay ang magpatihaya sa sobrang hirap. Nakangiting itinaas ni Ethan ang isang kamay para makuha ang atensyon ng lahat. Ang ingay kanina ay biglang nawala, na parang wala lang nangyari. Tila nawala na ang karamihan mula sa katahimikan, tanging ang apoy ng mga alchemist sa arena ang naririnig na lumilikha ng maliliit na nagliliyab na ingay. Lahat, at ang iba pang mga alchemist ay nagpipino pa rin. Manahimik kayo, para sa akin. Kalmadong inihagis ni Ethan ang kanyang buhok. May mga tumanggaw sa paligid at may ilan pang ang nagsara ng kanilang mga bibig. Galit na galit si Ira. Kaninong kakompetensya ito? Masyadong gustong-gusto si Grandmaster Song. Kumunat ang noo ni Trent, Susmariosep. Nagyayabang na naman ang baliw na ito. Sa silangang entablado, lalong bumababa ang mood ni Quinley. Habang lumalaki ang popularidad ni Ethan, lalong nagiging mahirap para sa kanya ang umarte. At ito ang isang bagay na ayaw niyang makita. Dahil nakamit ni Ethan ang kanyang kasalukuyang katanyagan sa pamamagitan ng alchemy, ito rin ang tanging paraan upang durugin ito. At ang tanging makakagawa nito ay si Vicious Pilking. Ngunit ang kumpiyansa ni Vicious Pilking ay nagsimulang humina sa puntong ito. Kung titingnan siya, makikita mo si Vicious Pilking na binabaliwala ang lahat sa paligid niya at nagmamadaling nagpokus sa pagpino ng kanyang tableta. Labag sa kanyang inaasahan ang sitwasyon. Sa halip na matalo, napanatili ni Ethan ang kanyang unang pwesto sa ikatlong round. Habang si Vicious Pilking ay nasa kanyang ikalawang round na ngayon ng pagpipino, na naglagay sa kanya sa huling pwesto. Ang tanging bagay na gumana ayon sa inaasahan ay ang kanyang bilis. Kayang-kaya pa rin niyang lampasan ang iba. Alam din ito ni Ethan at ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngisi. Biglang nanginig si Vicious Pilking, ngunit ang kanyang isip ay nasa pagpipino. Biglang may kumislap na apoy at pinatay ni Danya ang kanyang apoy, na nag-iwan ng umiikot at kumikinang na tableta sa kanyang kamay. Pinino ni Danya ang isang tableta para sa mga nasa ikalimang baitang. Papasok siya sa Pilking round. Umalangaw-ngaw ang malinaw na boses ni Ira. Tinaas ni Ethan ang kanyang kilay at itinoon ang kanyang mga matang galit kasama ang kanyang panlalait kay Vicious Pilking, naku, tapos na rin ang babaeng yun. Elder yan, wala ka bang sinabi tungkol sa pagkuha ng unang pwesto? Bakit hindi ka man lang nakarating sa pangalawang pwesto? Kumulo sa galit ang puso ni Vicious Pilking, kahit tahimik siya. Alam niya ang layunin ni Ethan, ang guluhin ang kanyang konsentrasyon at sirain ang pagpipino. Ang pagsagot ay mahuhulog sa patibong ni Ethan. Kaya pinili niyang tiisin ito ng tahimik. Kahit anong pang-iinsulto ang ibato sa kanya ni Ethan, hindi niya ito papansinin. Sa pagkakataong ito, maraming oras si Ethan. Oras na kailangan ng Vicious Pilking. Sumugod siya ng mabilis hanggat maaari, kung hindi ay mataas ang posibilidad na matanggal. Sa puntong iyon, ang problema ay hindi ang pagkuha ng ugat ng body kundi ang pagliligtas ng kanyang reputasyon. Alam ni Ethan ang kalagayan ng pag-iisip ni Vicious Pilking at hindi siya nag-aalala. Kapag gusto mong suntukin ang isang tao kung saan ito masakit, kailangan mo itong gawin sa eksaktong oras. Hindi maaaring masyadong maaga o masyadong huli, at kapag nagpasya kang sumugod para sa pag-atake, siguraduhing ipadadala siya sa impyerno. Kung hindi, magkakaroon ng matinding paghihiganti. Kaya naman, ang pag-aasar ni Ethan ay para lamang magayos ng sitwasyon. Pinapainit niya ang ulo ng kalaban at kikilos lamang kapag may pagkakataon. Pildores para sa mataas na baitang na 5, Pino. Isang pamilyar na boses ang biglang dumating at buong pagmamalaking ipinakita ni Fulton ang tableta sa kanyang kamay.
Kumunat ang noo ni Ethan at tumawa, "Elder yan, isa kang kahangahangang disipulo na tinuruan mo. Nalampasan ka niya. Pero ngayon, isa na namang pwesto sa finals na wala sa iyong mga kamay." Hindi sumagot si Vicious Pilking ngunit ang kanyang nagngangalit na titig ay tumago sa kanyang minamahal na mag-aaral. Naramdaman ng mapagmalaki at masayahing si Fulton na may pares ng nagyayelong mga matang nakatingin sa kanya. Nang matuklasan niyang galing pala ang mga iyon sa kanyang Panginoon, nagsimula siyang manginig at yumuko, pinagpapawisan ng mga bala. Napagtanto na niya ngayon ang kanyang pagkakamali. Sa kompetisyong ito, paano makakapaglakas loob ang isang disipulo na tapusin ang pagpipino bago ang kanyang Panginoon? Hindi ba't ito'y pagkuha ng atensyon ng kanyang Panginoon, at hayagang pagsuwi sa kanya? Pinagsisihan niya ito hanggang sa maging berde ang kanyang mga laman loob. Ngunit ang nagawa ay nagawa na. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Vicious Pilking sa pakikipagtalo sa kanyang hanggal na disipulo, at minadali ang pag-ubos ng sarili niyang tableta. "Nako, si Vicious Pilking pala yan para sayo. Kaya pa rin niyang pigilan." Napakamot ng ilong si Ethan at bahagyang ngumiti kay Sam, "Hahaha, masasabi kong hinahangaan ko ang matatag na ugali ni Elder yan, na kayang tiisin kahit ang kahihiyan ng iyong disipulo. Sayang at naloko ka pa rin." Napasinghap na lang si Vicious Pilking, alam niyang isa lamang itong tukana para guluhin ang kanyang ulo. Mabibitag siya sa patibong kung talagang sisigot siya. Walang pakialam kung narinig niya o hindi, patuloy na nagsalita si Ethan, "Alam mo ba? Nabigo ako noong unang beses kong ginamit ang Universe Palm." Natutap ni Vicious Pilking ang mga tainga ng hindi niya gusto. Alam niyang isa itong patibong, ngunit kahit si Vicious Pilking ay hindi kayang harangan ang kanyang mga tainga pagdating sa isang alchemy skill na sumusuway sa langit. Nakangiting nagpatuloy si Ethan, "Nabigo ako dahil masyadong mahina ang apoy. Alam ko na ito bago pa man ako magsimula. Hindi ko naisip na magtagumpay, sinubukan ko lang. Sa madaling salita, sinasadya kong mabaygo." Habang nakapikit, ang puso ni Vicious Pilking ay biglang lumundag kasabay ng kanyang apoy. Dali-dali niyang pinakalma ang sarili at ipinagpatuloy ang pagpino, ngunit mas matalas na ngayon ang kanyang pandinig. "Ginawa ko lang ang poster ng pagkatalo para sa iyong kapakinabangan, habang nakukuha ko rin ang simpatiya ng iba. Lahat ng ito ay para bawasan ang iyong pagbabantay, kung hindi ay napigilan mo sana ang aking pagbahing." Kasabay ng kanyang pag-alog, nang inig din ang apoy ni Vicious Pilking. Sa wakas ay inikat niya ang kanyang ulo, kaya kumilos ka mismo kung saan naroon ang tableta sa isang mahalagang punto, noong ako ay pinakarelax dahil sa nalalapit na tagumpay. Punk! Ang ganyang kabangges na pukana ay hindi mas mababa kaysa kay Ricky. Hahaha, huwag naman, pakiusap. Binyubyola mo ako, Elder yan. Sabi ni Ethan, ang plano ay isang bagay na gumagamit ng lahat ng elementong nakapaligid sa sarili. Sabi ni Elder yan, hindi ako mailigtas ng mga taong ito kahit gaano pa sila kasigla. At tama ka nga. Maaaring hindi nila ako mailigtas, ngunit matutulungan nila akong linlanggan ng isang matandang lalaki. Kung hindi ka nabighani sa aking kaawa-awang pagpapakita, natatakot ako na hindi mo sana binawasan ng ganoon kabilas ang iyong pagbabantay sa paligid ko. Naikuyom ni Vicious Pilking ang kanyang walang laman na kamao. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil pinaglalaroan siya ng isang batang kasing edad niya. Hahaha, huwag mo namang masyadong pagmalupitin ang sarili mo. Nakuha ni Ethan ang kanyang iniisip at tumawa, dahil lagi kang nakatutok sa alchemy, hindi ka naman ganoon ka marunong magplano. Natural lang ang matalo. Kung si Ricky iyon, hindi sana siya naloko. Humph! Kahit ano pa man, labis akong nagdusa sa pagkakataong ito. Pero huwag kang masyadong matuwa. Wala nang pangalawang pagkakataon. Dumura si Vicious Pilking habang nakanganga ang mga ngipin. Tumawa ng marahan si Ethan, patawarin mo ako, Elder yan. Medyo mayabang ito, pero kailangan kong ipaalam sa iyo na niloko ka na naman. Gulat na gulat, hindi maintindihan ni Vicious Pilking. Ngayon na sumigaw si Vincent at dalawa pang iba. Sa ilang sandali lamang, 3 pang tao ang nakapasok sa huling round.
Maaaring mabilis ka sa pagpino, maaaring kalmado ang puso mo sa kabila ng mga sinabi ko at hindi nabigo sa iyong kontrol, ngunit nagawa kitang pabagalin. Isang malademonyong ngiti ang nakatatak sa mukha ni Ethan. Tama, ang layunin mo talaga ay hindi guluhin ang iyong konsentrasyon, kundi ang aiurong ang iyong pagpino at palayasin ka. Dahil sa takot, nakita ni Vicious Pilking na parami ng paraming alchemist sa paligid niya ang malapit ng matapos at nabalisa siya sa ikalawang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, natakot siya. Isa itong salot. Mula pa sa ikatlong round, hindi, simula pa lang, naghanda na siya ng napakasamang bitag para sa akin. Ang mas nakakatakot pa, 2 beses niya akong nahuli. Nang makita ang mga sangkap na kalahating pino sa kanyang kamay, lalong lumala ang sama ng loob ni Vicious Pilking. Napakaraming taon na siyang naglakad sa mundong ito ngunit ito ang kanyang unang pagkikita sa isang mapanlinlang na kalaban tulad ni Ethan. 142. Dahil walang paraan para harangan siya, ang pagpapatalsik sa kanya ang opsyon B. Ito ang planong nabuo ni Ethan mula nang marinig niya ang kondisyon ng ikatlong round. Dahil ang round na ito ay batay sa bilis, ang pagbawas sa bilis ng matandang kot ay magpapahirap sa kanya na makapasok sa finals. Nakangiting masama, pinagmasdan ni Ethan si Vicious Pilking. Naloko na ito, kaya bakit pa niya papansinin ang batang iyon? Mabilis niyang tinapos ang pagpipino. At sa katunayan, ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo ay hindi isang taong mabibigo, mabilis na pinabilis ang proseso. Sa loob lamang ng ilang paghinga, natapos na niya ang pagpipino ng mga sangkap. Ang sumunod ay ang pagbuo ng tableta. Nakataas ang kilay ni Ethan, at hindi man lang nag-alala. May mga bagay na kahit alam ng isa na mali, hindi pa rin nila mapigilan ang sarili na gawin ang mga ito. Dahil interesado pa rin sila sa mga bagay na iyon, at hindi naiiba si Vicious Pilking. Ahehihem. Umubo ng mahina si Ethan. Elder Yan, napansin ko ang mga sangkap ng iyong tableta at napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang sekreto ng Ninth Heaven Roaring Dragon Claw na ginamit ko noong ikalawang round. Nakinig siya nang hindi niya nalalaman, kahit alam niyang isa ito sa mga pukana ni Ethan, kahit na sigurado siyang peke ang sekretong ito. Gaano man ito kasama at kasuklam-suklam, napakatindi ng tukso. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa isang mahiwagang kasanayan sa pagpino, lalo na't isa siyang alchemist. Isang hininga na lang ang kailangan niya mula sa pagbuo ng tableta ngunit ngayon ay natigil na ang proseso. Ang kanyang bilis ay nasa ilalim na ng ganap na kontrol ni Ethan. Natatawa sa loob, nanatili pa ring seryoso ang mukha ni Ethan. Base sa pangalan nito, mayroon itong dragon at kuko. Kaya ang kamay mo ay dapat ding hugis kuko ng dragon. Napakahalatang kalokohan naman. Malinaw na malinaw kay Vicious Pilking ang plano ni Ethan at ayaw niyang makinig, pero ang mga tenga lang niya ang sinisisi sa pagtataksil sa kanya. Ngunit, nang marinig ang pagbanggit ng isang sekreto, huminto siya upang makinig ng mabuti. Ngunit ang nakarinig lamang niya ay isang mababaw na salita mula kay Ethan. Gusto niyang umiyak. Sa sobrang lungkot, gusto na niyang putulin ang mga tainga niya. Dahil wala siyang magawa, humarap siya kay Ira at sumigaw na parang bata sa kanyang guro. Hukom, sinisira ng batang ito ang aking pagpipino. Ano, hinahadlangan ka ba ni Grandmaster Song? Paano? Mukhang nagdududa si Ira. Namumula ang mukha, nagngalit ang ngipin ni Vicious Pilking, patuloy na tumatakbo ang batang yan sa tenga ko at ginugulo niya ang isip ko. Katahimikan ng bumalot sa buong arena, at pagkatapos ay maya-maya ay malakas na tawanan. Ang pinakamahalagang katangian ng isang alchemist ay ang kanyang estado ng pag-iisip. Anong klaseng alchemist ka para sirain ang iyong pagpipino sa iilang salita lang? Paano ka nga ba naging pinakamahusay na alchemist sa imperyo? Lahat ay tumingin sa labas ng may mapang uyam ng ngiti. Hindi pa ito nangyari noon. Paano nila nalaman na nakakainis ang mga sinabi ni Ethan? Ayaw niyang makinig, pero ibang usapan ang mga pandinig niya. Ganito rin ang mararamdaman ng lahat kung sila ang nasa kalagayan niya. Habang naririnig niya ang nakakabaliw na tawa, lalong namumula si Vicious Pilking. Putik na putik ang mukha niya. Kumunot ang noo ni Ira at nagmura, Elder Yan, hindi ka bata. Bakit ka nagrereklamo sa akin tungkol sa ganito kasimpleng bagay?
Oo, nagkukwentuhan lang kami at nagkakakilala. Bakit mo pa kinailangang lumabas at magkwentuhan? Mahilig gumawa ng bundok si Ethan mula sa isang maliit na bunten at nagbiro. Nagdulot ito ng isa pang round ng tawanan sa mga tao. Matapos ang ilang paghinga, na-control ni Vicious Pilking ang kanyang galit at sinigawan si Ira, "Wench, hindi ka ba hukom? May pakialam ka ba? Bakit hindi mo palayasin ang batang yan?" Sige, sige, sige. May pakialam ako, ha? Umiling si Ira at humajejek bilang paghingi ng tawad kay Ethan. "Grandmaster Song, pinahahalagahan ko kung hindi mo kakausapin si Elder yan habang nagpipino siya. Bakit hindi ka pumunta sa sulok ng mga bisita para uminom?" Nakataas ang kilay na sabi ni Ethan, "Sige, makikinig ako at hindi magsasalita." Tunay ngang natigilan si Ethan. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, natuklasan ni Vicious Pilking na tumahimik ang mundo sa paligid niya at lumingon upang tingnan ang iba pang mga kakompetensya. Karamihan sa kanila ay nakarating sa baitang upang tapusin ang kanilang pil habang siya ay nasa yugto pa lamang ng paghubog. Agad siyang bumilis at tinipon ang lahat ng pinong timpla sa isang lugar at ininom ang huling anyo ng isang tableta. Tapos na ang tableta para sa ikalimang baitang. Isa na namang sigaw, isa na namang finalist. Sa kabuuan, 7 ang nakapasok sa Pilking round. Pinunasan ni Vicious Pilking ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagmadaling inubos ang tableta. Bagamat hindi siya nababalisa sa pag-aalala tungkol sa isang partikular na punk, natatakot siyang baka may ginagawa siyang masama. Sa natitirang bahagi ng proseso, itinoon niya ang kanyang pansin sa bawat galaw ni Ethan. Sa puntong ito, nasa maayos na kalagayan siya, na para bang iniiwasan niya ang anumang balakid sa pag-usad ni Sam. Nagkukunwari na naman ang lalaking ito. "Noong nakaraan, nailigtas mo ako sa kapabayaan, pero sa pagkakataong ito, mag-iingat na ako." Habang mas nagiging panatag ang lalaking ito, masigurado siyang hinihintay niya akong magpakita ng kahit kaunting pagkakamali. Nakapikit, malamig na tumawa si Vicious Pilking sa loob-loob niya, habang ang kanyang mga puso ay nakaunat din ng mahigpit. "Hindi mo na ako makukuha sa pangalawang pagkakataon. Hukom, tapos na ako." Isa na namang sigaw ang nagmarka sa pagkamit ng ika-8 pwesto sa finals. Huminga ng malalim si Vicious Pilking at nagsikap na manatiling kalmado habang pinapakalma ang apoy sa kanyang kamay. Kailangan niyang kumalma at maging panatag sa ganitong kritikal na panahon. Nang makitang nabuo na ang tableta sa kanyang kamay, nagngalit ang ngipin ni Vicious Pilking at ibinigay ang kanyang 120%. Ito ay isang mahalagang sandali at ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Ang tahimik at hindi gumagalaw na si Ethan ay tumingin ng may pagtataka sa maingat nitong pag-inom ng tableta. Di nagtagal, narating niya ang huling hakbang. Ang natitira na lang ay ang pag-alab ng apoy at pagtimpla ng tableta. Bagamat naalala niya ang pagbahing ni Ethan at labis na nag-ingat sa panghihimasok nito, hindi na siya matatalo muli gamit ang parehong panlilinlang. Biglang sumigaw si Vicious Pilking sa loob, at ang apoy ay nagliyab. Sa eksaktong sandaling ito, muling narinig ang nakakabagabag na tunog. Achoo! Kumapit ang puso ni Vicious Pilking at ikinuyom ang kanyang manggas para protektahan ang apoy habang nakatalikod din kay Ethan. Ngunit ang takot na ito ay nagpayanig sa kanyang pokus at ang apoy ay nanginginig. Mabuti na lang at isa siyang veteranong alchemist at agad niyang napatetag ang kanyang pag-iisip, na pumipigil sa muling pagkasira ng kanyang tableta. Nakahinga ng maluwag, pinunasan ni Vicious Pilking ang kanyang pawis at lumingon para makita si Ethan. Para lang makita ang taong tinutukoy niya na bumabahing sa ibang direksyon at hinihimas ang ilong na parang walang nangyari. Nang mapansin ang tingin ng matandang lalaki, tiningnan siya pabalik ni Ethan at nagmura, "Ano ba yang tinitingnan mo? Hindi ka talaga naistorbo ng sayo." Nauutol na nagalit si Vicious Pilking, ngunit walang lumabas na salita. "Hindi mo kailangang magsalita para inisin ako. Tama na ang panggugulo mo." Biglang nakaramdam ng matinding pagod si Vicious Pilking. Hindi sa katawan, kundi sa isip. Matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito ngunit hindi pa siya kasing pagod ngayon. Sino ang makakaranas ng proseso ng pagpipino ng mas mahigpit pa sa isang biolin ang kaba? Pero kailangan niyang aminin ang isang bagay. Ngayon lang sa tanang buhay niya nagkaroon ng taong umakto ng katulad ni Ethan.
Nang mapansin ni Fulton ang kahihiyan ng kanyang Panginoon, nagulat siya. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na paulit-ulit na naitatakwil ang kanyang walang awang Panginoon. Paglingon niya sa unang pwesto, nakita niya si Ethan na may malungkot na ngiti, at nanlamig ang kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Nakita ni Danya na nalungkot si Sam at hindi niya napigil ang menas. Nakita naman ni Clara na pinaglalaroan siya ni Ethan at nagningning ang mga mata nito sa pagmamahal. Tawa na ng tawa ang mga tao sa terasa. Si Sam ay naging literal na salot sa 7 bahay ngunit ngayon, siya ay inilagay sa kanyang lugar ng isang baguhan. Hindi mapigil ang tamasahin ang sandaling iyon. Isang bagay ang malinaw. Hindi ordinaryo ang batang iyon. Kung mayroon mang pumalit sa kanya, matagal na silang mabibigo ng husto. Sa huli, tanging ang demonyong si Ethan lamang ang nakatalo sa Vicious Pill King. Bamantong hininga sila. Hindi masabi ang kasamaan ni Sam at tanging ang isang taong mas masama pa sa kanya, isang demonyong tulad ni Ethan, ang makakapagpakalma sa Vicious Pill King na ito. Pinagmasdan ni na Quinley at ng kanyang mga tauhan sa silangang pwesto ang takot na si Vicious Pill King nang may pangamba. Kung matatalo ang lumang supot ng mga butong ito, mawawala sa akin ang ugat ng body. Huminga ng malalim si Vicious Pill King, pinagmasdan ang halos maubos na tableta at nagtrabaho ng husto upang pakalmayan ang kanyang isipan. Alam niya ang iniisip ng lahat kaya naman mahalaga ang laban na ito para sa kanya tulad ni Ethan. Kung matatalo si Ethan, gugulong ang ulo niya. Kung matatalo si Vicious Pill King, hindi lang ang pangalan niya ang mabubulok, kundi pati na rin ang walang katapusang galit na ibibigay sa kanya ng Regent Estate. Naningkit ang mga mata ni Vicious Pill King at pinalakas ang apoy sa kanyang kamay. Ang gumagala na tableta sa loob ng apoy ay nagliwanag din sa kakaibang liwanag. Kumislap ang mga mata ni Vicious Pill King at umangat ang kanyang bibig sa pag-asa. Malapit na, konti na lang at tapos na ako sa nakakapagod na pagpipino na ito. Nakakapagod talaga ang round na ito. Bam! Bam! Isang malakas na tunog ang biglang lumabas. Napaigtad si Vicious Pill King at ang kanyang matayog na apoy ay nanginig at sumabog. Hindi lang napansin ng Vicious Pill King ang kanyang nasusunog na balbas at kilay dahil ang halos maubos na tableta ay basura na ngayon. Nanigas si Vicious Pill King at tumitig sa kawalan. Lumingon siya para tingnan kung saan nanggagaling ang tunog. Napakamot si Ethan sa kanyang ulo dahil sa hiya habang nakangiti, hihihi, patawarin mo ako. Hindi ko lang talaga mapigilan at umutot ako. Masyado ba itong malakas? Hindi mapigilan ng mga Vicious Pill King ang panginginig. Pinanood niya ang nakangiting si Ethan habang nililipad-lipad ang itim niyang balbas sa hangin ngunit hindi niya magawang magsalita dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. 143. Hahaha, Sus Mariosep. Hinahangaan ko ang batang ito. Sa terasa, hinampis ni Trent ang mesa habang tumatawa ng malakas, kahit saan ka man pumunta sa Imperyong Titans, ang naririnig mo lang tungkol sa Vicious Pill King ay kung gaano siya kalakas at kaimpluwensya. Pero kapag nandito siya, para siyang nasa ganoong kalungkot na kalagayan. Tingnan mo siya, malapit na siyang umiyak, sa sobrang galit ay hindi na siya makapagsalita. Sobrang kawawa siya, naaawa pa nga ako sa kanya. Hindi makatao ang batang ito. Paano niya nagawang maging ganito sa mga nakatatanda sa kanya? Hahaha. Minura ni Trent si Ethan habang tumatawa rin. Nagtama ang mga tingin ni na Jackson at Solfred Gian at ngumiti. Ngunit nang lingunin nila si Ethan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Sa halip, mas lalong naging komplikado ang pakiramdam ni na Jiro at Danica. Magkaedad lang sila at galing pa nga sa isa sa pinakamagandang bahay sa Titans, pero ding suporta lang sila sa mga nakatatanda sa bahay nila. Habang si Ethan, isang katulong mula sa isang ikatlong antas na angkan, ay nakikipaglaban ng harapan sa pinakasikat sa imperyo, at nakinabang pa nga. Bakit ang laki ng agwat gayong sila ay nasa iisang henerasyon pa lamang? Pinanood ni na Peony Overseer at Iris Overseer ang payat na figure na kontrolado ang buong sitwasyon ng may labis na pagkamangha, hindi man lang sila makapagsalita. Natikman ng dalawa ang kalupitan at pagtataksil ni Vicious Pill King sa kanilang sariling balat. Ngunit, alam nila. Kahit ang buong Drifting Flowers edifice ay hindi sapat upang talunin siya. Gayunpaman ngayon, ang matandang lalaki ay parang isang puppet na nilalaro ng misteryosong binata hanggang sa mapagod.
Ang kanyang kawawang anyo, na hindi man lang makaiyak, ay isang bagay na hindi kailanman inakala ng dalawang babae na posible. Ito ba ang parehong malupit at makasalaan ng vicious Pilking? Habang natutuyong lumunok, nagtinginan ang mga tagapangasiwa, ngunit si Iris Overseer, sa huli, ang naglakad papunta kay Jackson. Tio Jackson, tumigil ka na sa pagiging misteryoso at sabihin mo sa amin kung sino na ba itong Peking Ken. Sino ba ang batang Panginoon ng angkan? O isa ba siyang inner disciple mula sa isang sekta? Habang hinahaplos ang kanyang balbas, umiling si Jackson, nalilito, angkan. Hahaha, ang angkan niya ay isa lamang alitaptap. Tungkol naman sa mga sekta, wala akong narinig na nabanggit. Sa madaling salita, ang batang ito ay isang malaking palaisipan. Kahit si Tio Jackson ay hindi alam. Nagulat si Peony Overseer nang sumugod siya, kung gayon, bakit ka ba masyadong nagtitiwala sa kanya? Pananampalataya. Humph, parang. Sumanghel si Trent, sa lahat ng pinagkakatiwalaan ko, wala talaga siya sa kanila. Wala ni isa sa inyo ang nakakaalam ng tunay niyang ugali. Sa isang segundo, parang kaibigan mo siya, at sa susunod, itatakwil ka niya, pabago-bago ang tono ng mas mabilis pa sa kaya mong ilipat ang isang pahina. Kung magtitiwala ka sa kanya, hindi mo malalaman kung paano o bakit ka namatay. Dahil dito, may naalala si Trent at napuno ng pangamba ang kanyang mga mata, hindi mo maiisip ang isang mas malupit at mas masamang tao sa mundong ito. Naaalala ko pa rin ang mapang-ipong ngiti niya noong sinunggaban niya si Ninger at kinikilabutan ako kahit ngayon. Nang inig ang kanilang mga puso, napansin ng mga tagapangasiwa na tapat si Trent. Ngunit kung ang lalaking ito ay isang halimaw, bakit siya ay ginagalang ni Jackson at ng iba pa? Nainis si Darcy sa paglalarawan ni Trent kay Ethan at sumigaw, paulit-ulit mong sinasabing kaibigan mo ang asawa ko, pero bakit mo siya minumura sa likod niya at tinatawag mo pa siyang traidor? Ako, sumpa. Hahaha, iyon ang katotohanan. At hindi rin niya iyon itatanggi. Tumawa si Trent, pero kung may isang bagay akong hinahangaan sa kanya, iyon ay ang kanyang pagkukunwari. Kung gayon, bakit kayo pa rin magkaibigan sa kanya? Naguguluhan na tanong ni Peony Overseer. Nagtawanan silang lahat, paano naman kami hindi? Lubhang nalito si Iris Overseer. Wala ni isa sa kanila ang malinaw na nagtitiwala sa kanya at sinabi pa ngang mas masahol pa siya sa tao, pero bakit sila umaasa sa kanya? Parang isang tunay na kaibigan, iniiwan sa kanya ang lahat. Hindi ba't isa itong contradiction? Tila nakikita ang kanyang pagdududa, ngumiti si Trent, Iris Overseer, magkaibang bagay ang pagtitiwala at pagtitiwala. Hindi siya isang kaibigang karapat-dapat pagkatiwalaan, ngunit isa siyang kapatid na dapat pagkatiwalaan. At iyon ay dahil sa kanyang lakas. Itinuro ni Trent ang kawawang vicious Pilking, sabihin mo nga sa akin, kung hindi lang dahil sa ating hindi mapagkakatiwalaang kaibigan, paano mo kaya haharapin ang matandang iyon? Nanginginig, naunawaan na ngayon ng mga tagapangasiwa ang ibig niyang sabihin. Hindi naman sa karapat-dapat pagkatiwalaan ang misteryosong binata na ito para ibigay sa kanya ang kapalaran ng Drifting Flowers Edifice. Ito ay dahil wala ng ibang tao na kayang gawin iyon. Habang nakahiga sa kanyang upo ang bato, lumambot ang tingin ni Trent nang matitigan niya si Ethan, alam mo ba kung bakit ka may ganoong tiwala sa isang hindi karapat-dapat na kaibigan? Dahil siya lang ang karapat-dapat para rito. Kung wala siya, mawawala sana sa akin ang mahal ko. Naniniwala akong hindi ko masusuklian ang pabor na ito habang ako'y nabubuhay. Kaya naman walang pag-aalinlangan akong nagsalita sa piging at inilagay ang Sword Marquis Abode sa panganib alang-alang sa Drifting Flowers Edifice. Labis itong ikinagulat ng dalawang tagapangasiwa. Nabunyag ngayon na ang Sword Marquis Abode at Veiled Dragon Pavilion ay hindi tumulong sa kanila dahil sa Drifting Flowers Edifice, kundi dahil hiniling sa kanila ng batang iyon. Nagsimula silang tumawa ng malungkot. Isa sa 7 maharlikang bahay, ang Drifting Flowers Edifice, na may kasaysayang mahigit 1 milenyo, ay nawala ng reputasyon dahil sa isang batang walang kamalay-malay. Kung alam lang ito ni Lola, malamang ay magwawala na siya ngayon. Sa unang tingin, walang narinig o dahilan si Ethan na hamatsing. Pero sa pagkakataong ito, totoo na. Habang hinihimas ang ilong, nagmura si Ethan sa loob-loob niya, sino ba ang nagsasalita sa likuran ko?
Tumingin siya kay Vicious Pilking na walang ekspresyon ang mukha at nakatitig, siguro ito ang matandang ulilang ito na nagmumura sa akin sa isip niya. Huwag kang mag-alala, malapit ko nang makuha ang buhay mo. Kumislap ang mga mata ni Ethan na parang may balak pumatay. Pero sa pagkakataong ito, inosente ang matandang lalaki. Simula nang matalo siya sa ikalawang round, dahil sa pagkabalisa, maliban sa galit, hindi na niya nagawang isumpa man lang si Ethan sa isip. Lahat ng nakapasok sa ikatlong round ay mga sikat na Grandmaster ng Alchemy. Maaaring hindi siya kasing taas ng Vicious Pilking, ngunit mayroon siyang mga kasanayan sa pagpino upang mabawi ito. Matapos ang isang pagkabigo, nagawa pa ring makahabol ni Sam. Ngunit ngayon, masyado na siyang nahuhuli at wala ng pag-asa pang makabawi. Nagsimula na talaga siyang magpanik ngunit habang lalong hindi mapakali ang kanyang puso, lalong nawawalan siya ng maisip na paraan para makalabas. Malamig na tumawa si Ethan sa loob-loob niya dahil nahulaan na niya ito. Sa katunayan, ang dalawang pagkabigo ay nangyari ayon sa plano ni Ethan noong malapit na silang matapos sa pagpino. Ito rin ang naging dahilan para masayang niya ang kanyang oras. Kahit hindi siya makialam sa kanyang ikatlong pagpino, hindi pa rin makakarating ang Vicious Pilking. Sa madaling salita, natalo si Vicious Pilking sa ikatlong round, ngunit higit sa lahat, pinaglaruan lang siya ni Ethan. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Danya. Hindi niya akalain na kayang patalsikan ni Ethan ang Vicious Pilking sa kompetisyon. Ngayon, kahit sino pa sa dalawa ang manalo, mananatili si Body Root sa Drifting Flowers edifice. Mas lalong nagustuhan ni Clara si Ethan. Kung tutuusin, mas malakas ang asawang ito kaysa sa nauna. Nakuha ko. Biglang napayuko si Vicious Pilking. Dali-dali siyang kumuha ng 8 pilak na karayom at itinutok ang mga ito sa kanyang ulo. Ako point na gawa sa karayom na pilak. Tumaas ang kilay ni Ethan at ngumiti. Gusto ng matandang lalaki na takpan ang kanyang pandinig at maiwasan ang anumang istorbo. Bakit hindi mo ginawa agad? Hindi mo na kailangang makialam pa dahil tapos ka na naman. Pero nagliyab si Vicious Pilking sa kanyang kamay at naghagis ng mga sangkap. Pildores para sa ikalimang baitang, kumpleto na. At isa na namang sigaw ang dumating na siyang nagmamarka sa ika-9 na finalist. Ang iba ay nagsusumikap din. Ang pinakamabagal ay nangailangan ng humigit kumulang 3 minuto. Habang ang pinakamabilis ay nasa bandang kalahating minuto. Humph, tapos na ang matandang ito. Malamig na tumawa si Ethan habang ang ibang mga alchemist ay nasa sabik. Ito na ang kanilang pagkakataon, marahil ang tanging pagkakataon sa kanilang buhay, upang talunin ang Vicious Pilking. Bigla, isang palaso na may dugo ang idinure sa apoy at ang apoy ay umabot sa taas na 10 metro, mas malakas kaysa dati. Sa isang iglap na proseso lahat ng sangkap. Napakurap si Ethan, seryoso talaga ang matandang ito na pumasok sa finals para gamitin kahit ang blood essence niya. Sayang, kahit ito ay hindi makakagawa ng gamot sa tamang oras. Pagkatapos ay isa na namang palasong may dugo ang idinure at nagmamadaling magbigay ng senyales si Vicious Pilking kahit na may dugo sa paligid ng kanyang bibig. Sa isang iglap, ang dugo ay naging hugis tableta at ang timpla na bunga ng mga pinong sangkap ay mabilis na pumasok sa loob. Isang sigaw ang lumipas, lumaki ang apoy ng Vicious Pilking, at lumabas ang makinang na blood pill habang naglalabas ng siksik na enerhiya. Dinampot ni Vicious Pilking ang tableta at sumigaw, tapos na ang tableta para sa ikalimang baitang. Pildores para sa ikalimang baitang, kumpleto na. Halos kasabay nito, isa pang sigaw ang umalangaw-ngaw. Tiningnan ni Ira ang dalawa at lumapit kay Vicious Pilking na siyang unang natapos at tumango pagkatapos suriin ang tableta, kumpleto na ang low 5th grade pill ni Elder Yan. Pasok na siya sa finals. Hinihila na niya ang huling pilak na karayom nang marinig niya ito. Bumantong hininga at umindayog si Vicious Pilking. Ngunit hindi nito nabura ang ginhawa sa kanyang mukha. Mula sa kanyang mapanglo na mukha, alam ni Ethan na nasira niya ang kanyang sigla. Maaaring kwalipikado na siya, ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa pa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.